Naaksidente ng kapatid kong babae ang isang Bugatti. Ang pagtatasa sa pinsala, 130 milyong piso. Ang may-ari ng kotse ay ang isang taong hinding-hindi mo gugustuhing makabangga sa Jing City. Miss Pei. Humanda ako at pumunta para tanungin siya kung pwede ko itong bayaran ng hulugan. Sumandal siya sa sofa, pinag-aralan ako ng 10 segundo habang bahagyang kumukulot ang mapupulang labi niya. Ikaw na lang ang ibabayad mo. At ganoon ako naging peking nobyo niya, isang pananggalaban sa mga manliligaw na ayaw niyang makasama. Binayaran niya ang utang ko, inayos ang lahat, at ipinapasok pa ako sa music program na matagal ko nang pinapangarap. Isa lang ang trabaho ko, ang magpanggap na mahal ko siya. Noong araw na pumunta kami ni Vivian P. sa pambansang kompetisyon sa biolin. Nakaupo ako sa audience, nanalo siya ng gintong medalya, pero sa halip na unang magdiwang kasama ang coach niya, dumiretso siya sa backstage, nagpalit ng puting bestida, sumiksik sa gitna ng mga tao at yumakap sa akin. Inilabas niya ang isang pares ng singsing na inihanda niya ng maaga. Ethan, papakasalan mo ba ako? Napahiyaw ang buong crowd, nagkakahalaga ng 410 milyong piso ang mga singsing, pero nang gabing iyon ding iyon, nagpadala ang nanay niya ng mga tao para pilitin siyang sumakay sa eroplano papuntang England. Nakatayo ako sa airport at pinagmamasdan siya sa kabilang bahagi ng salamin habang kumikirot ang puso ko. Punong-puno ng pagmamahal ang mga mata niya habang nakatingin siya sa akin, at sinabi niya ang huli niyang mga salita, hintayin mo ako. Pagkalipas ng 5 taon, sa isang kalye sa London, nakatayo sa harap ng isang napakalaking screen ang isang kapansin-pansin at eleganting babae. Sa screen ay mga larawan ko mula sa nakalipas na 5 taon. Sa loob ng 5 taon, mula sa isang lalaking nalulunod sa utang, naging sentro ako ng pandaigdigang entablado, lahat dahil sa musika ko. Isang batang babaeng Chinese ang yumuko at nagtanong, "Ma'am, idolo mo ba siya?" Hindi man lang kumurap ang babae. Malamig at tiyak ang boses niya. Asawa ko. Samantala, nagwawala sa tuwa ang assistant kong si Tommy Tang. Ethan, may bago na naman tayong imbitasyon para sa isang private concert. Para siyang batang sobrang laki kung umasta sa tuwa. Napatawa ako nang walang magawa. Private show lang iyon. Bakit ka naman ganoon kasaya? Lumapit si Tommy, mukhang may alam na sikreto. Pinahina niya ang boses niya. Iba ang isang ito. Hulaan mo kung magkano ang alok nila. Karaniwan, nasa 500,000 dolyar ang bayad sa akin kada show. Sa kilos niya, hula ko, 800,000 dolyar. Umiling siya ng todo. Hindi, mas mataas pa, mas mataas ng husto sa 800,000 dolyar. Anong tanga ang magbabayad ng ganoon kalaki? 1 milyon? Pinisil lang ni Tommy ang labi niya. Mas mataas. Mas mataas ng sobra. Katawa-tawa na ito. Ngayon, naghihinala na ako. Hindi naman ito scam sa trabaho, hindi ba? Hindi mo naman ako ibibenta para kunan ng laman, tama? Hindi ko tatanggapin ang trabahong iyon. Buhay ko muna ang unahin ko. Tawang-tawa si Tommy, saka tinapik ang dibdib niya habang nangangako. Ano ba ang iniisip mo? Dito lang sa bansa ang show, sa Jing City. Narinig kong isang batang babae raw nakagagaling lang sa England. Ngayon, na-curious na ako. Kilala mo ba kung sino? Hindi, sikretong-sikreto raw. Ang alam ko lang, Pei ang apelyido niya. P. Biglang kumabog ang puso ko sa pangalang iyon na para bang may malalim na bahagi ng isip ko ang tinamaan. At ang piyesang pinapakiusapan niyang patugtugin ay Faded Dream. Oy, Faded Dream. Bakit parang may alaala akong biglang naalala dahil dito? Pamilyar na pamilyar. Napakunot noo ako ng husto, hindi ko maabot ang alaalang iyon. Para bang nakabaon ito sa pinakailalim ng isip ko. Habang pilit kong inaalala, biglang bumulala si Tommy ng nakakagulat na halaga, 5,200,520 na para bang sinisigaw na nito ang "Imahal kita", gamit lang ang mga numero. Ganito na ba karomantiko? Gusto ka ba niya, Ethan? Sinong babaeng baliw sa pag-ibig ang gumawa nito? Lihim na nagkakagusto sa boss natin? Napabalik ako sa realidad at sinamaan siya ng tingin. Sobra ka lang mag-isip, magaan kong sabi. Ang private show ay sa Jing City, sa Molon Estate, sa pinakamayamang distrito ng lungsod. Isang Rolls-Royce Phantom ang ipinadala para sunduin kami. Nanlaki ang mga mata ni Tommy sa paghanga. Wow, ganito pala kapag totoong mayaman? Sobra naman sa luho. Ano naman kung madagdagan ng isang mayaman ang mundo? Ano naman? Napatawa ako kahit hindi ko sinasadya. Dadagdagan ko ang sahod mo ngayong buwan. Pagkasabi ko pa lang noon, napasigaw sa tuwa si Tommy. Boss, ikaw talaga ang pinakamagaling.
Maayos na dumaan ang Rolls-Royce Phantom diretso sa Mulan Estate, hanggang huminto sa harap ng isang napakalawak na ari-arian, isang marangyang mansyon na hindi mo makita ang dulo. Bawat maluho nitong detalye ay nagpapakitang mula ito sa matanda at bulok na yaman. Hindi ko napigilang mamangha. Sino ba talaga ang batang babaeng ito at bakit ganito siya kayaman? Magalang na naghihintay ang butler at mga katulong sa pasukan ng estate. Dito po, Mr. Jiang. Bahagya akong tumango, habang unti-unting sumisibol sa dibdib ko ang kakaibang masamang kutob. Pumasok ako sa estate. Dinala ako ng butler sa isang dressing room at inabutan ako ng isang katulong ng damit. Tumingala ako. Isang tradisyonal na balabal na estilo hantang. Magpalit muna po kayo. May pupunta po para ayusan kayo maya-maya. Sige, salamat, magalang kong sagot, saka agad akong nagpalit ng damit para sa pagtatanghal. Eksaktong-eksakto ang sukat nito na para bang ipinatahi talaga para sa akin. Pagkatapos kong magbihis, sinimulan akong ayusan ng stylist. Makalipas ang humigit kumulang 20 minuto, handa na ako. Dinala ako ng butler sa entablado. Tumingin ako sa audience. May isang elegante at mahinhing babae na nakaupo roon. Pero madilim ang ilaw kaya hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya. Gayunpaman, ramdam na ramdam ko ang titig niya sa akin, matalim at hindi natinag. Bago pa ako makapag-isip ng higit, itinaas niya ang kamay para sinyasan akong magsimula. Isinantabi ko ang mga iniisip ko at buong-buo kong ibinuhos ang sarili ko sa pagtatanghal. Nang matapos, yumuko ako sa audience. Pagkababa ko pa lang ng entablado, hinarangan ako ng isang katulong. Mr. Jiang, inaanyayahan kayo ng aming young lady na maghapunan. Pagkarinig ko nito, likas akong napalingon. Madilim pa rin ang ilaw, hindi ko pa rin makita ng malinaw ang mukha niya, nakasilweta ito sa liwanag ng entablado. Dahan-dahan akong lumapit hanggang sa tuluyang luminaw ang mukha niya. Umiti sa akin ang isang napakaganda at kapansin-pansing mukha. Nakasuot siya ng mahabang damit, elegante at natural ang dating. Bigla kong naramdaman ang kakaiba at nakakahumaling na tensyon sa pagitan namin. Tinitigan niya ako habang bahagyang kumukulot ang mapupulang labi niya sa isang mapanuksong ngiti. Ethan! Ang tagal nating hindi nagkita. Mapang-akit ang boses niya, dumiretso sa tainga ko. Sa sumunod na sandali, napahawak ako sa dibdib ko. Para bang sinakal ng matinding bigat ang puso ko, sobrang sakit at halos hindi ako makahinga. Nang makita niya iyon, nagmamadali siyang tumayo sa gulat at yumakap sa akin. Napasinghap ako at natigilan habang mahigpit niya akong niyakap. Ethan, sabi niya, malambing ang boses. Bumalik na ako. Hindi na ako aalis muli. Tiningnan ko ang mukha niyang napakalapit sa akin, pero lalo lang akong nalito. Nablangko ang isip ko. Sinubukan ko siyang itulak palayo. Tumingala siya sa akin, tila natatawa. Pero biglang nanlaki ang mga mata niya nang mapansin niyang wala akong singsing sa daliri. Napakunot noo ako nang hindi ko namamalayan at nag-atubili. Nagkita na ba tayo dati? Sa isang iglap, natigilan ang ngiti sa labi niya. Titig na titig siya sa akin, hindi kumukurap. Nanginginig ang boses niya, hindi makapaniwala. Ethan, ikaw, nakalimutan mo talaga ako. Desperado kong pinilit alalahanin, pero para bang nakasara ang isip ko. Umiling ako. Pasensya na. Parang pamilyar ka sa akin. Pero hindi ko talaga maalala. Biglang nanlamig ang buong paligid. Biglang nawala ang lahat ng liwanag sa mukha niya. Napalingon ako sa ibang direksyon sa gulat, hindi na nangangahas na salubungin ang mga mata niya, desperadong gustong takasan ang kakaiba at mabigat na sandaling ito. Mabilis akong umatras. Miss P, may kailangan pa ba kayo? Kung wala na, magpapalit na ako. Sandali siyang nag-atubili, saka malamig na sumagot, Ethan. Tumalikod ako at naglakad palayo, ramdam ko pa rin ang bigat ng tingin niya sa likod ko. Ramdam ko rin ang tahimik niyang hinanakit. Nanghina ang mga hakbang ko. Mabilis akong humingi ng paumanhin at tumakas. Sa dressing room, nagpalit ako pabalik sa sarili kong damit. Matagal bago kumalma ang puso ko. Mabilis na lumapit si Tommy, punong-puno ng excitement. Boss, kilala mo pala si Miss Pei? Natigilan ang kamay ko. Tinitigan ko sa salamin ang sarili kong naguguluhang mukha, tinapos ang pagbibihis ko, saka sumagot, siguro. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Tommy. Wow, ang ganda niya. Parang Diyosa, ang mukha niya, ang katawan niya. Lumapit siya sa tainga ko at bumulong ng misteryoso, talagang nasa kanya na ang lahat. Boss, kailangan mong kumilos. Napakunot noo ako, pinipigil ang kakaibang pakiramdam sa loob ko, saka siya sinita. Pakinggan mo ang sarili mo. Hindi mo pwedeng husgahan ng ganoon ang isang tao kapag nakatalikod siya.
Marami na akong nakitang taong nagtiwala sa akin dahil dito. Uy boss, bakit namumula ka? Ganoon ka ba kadaling mamula? Paano ka makikipag-date niyan? Umiling ako nang walang magawa. Hindi ko iniisip ang pakikipag-date ngayon. May nagdala ng tsaa. Mr. Tang, Mr. Jiang, siguradong pagod na kayo. Uminom muna kayo ng tsaa. Bahagya akong ngumiti, kinuha ang tasa at sumimsim. Dagdag ng katulong, magpapadala po si Miss Pei ng sasakyan para ihatid kayong dalawa pa uwi maya-maya. Agad akong tumanggi. Huwag na ninyong abalahin si Miss Pei. Susunduin ako ng pamilya ko. Kakabigkas ko pa lang yon nang biglang may malamig at malinaw na boses na sumingit sa silid. Kung darating ang pamilya ni Mr. Jiang, hindi na kami magpapadala ng sasakyan. Napalingon ako sa boses at pumasok si Vivian Pei. Kailan darating ang pamilya ni Mr. Jiang? Ihahatid ko kayo palabas. Napabalik ako sa sarili at agad kong tiningnan ang cellphone ko. Noon ding sandaling iyon, nag-text ang nanay ko. Ethan, nasa labas ako ng Mulan Estate. Nandito na ang pamilya ko, magalang kong sabi sa kanya. Agad siyang sumagot. Kung ganoon, tara na, ihahatid kita palabas. Balak ko sanang tumanggi, pero nang makita ko ang ekspresyon niya, tumango na lang ako. Kung ganoon, salamat, Miss Pei. Pagkalabas ko ng Mulan Estate, nakita ko ang isang hindi kapansin-pansing maiba. Ang nanay kong si Helen Song ay nakatayo sa tabi nito. Nang makita niya ako, Ethan, agad akong lumapit. Ma, iniabot niya sa akin ang isang palumpon ng mga bulaklak, masaya ko itong tinanggap. Salamat, Ma. Mrs. Song, oh, Tommy. Napunta ang tingin ng nanay ko kay Vivian at biglang natigilan ang mainit niyang ngiti. Ito siguro si Miss Pei. Hello, Miss Pei. Agad namula ang mga matang puno ng luha ni Vivian. Pinilit niyang pigilan ang emosyon niya at bahagyang tumango sa nanay ko. Nanlamig ang boses niya. May pupuntahan ako, mauuna na ako. Bago pa man tuluyang mawala ang mga salita niya, tumalikod na siya at naglakad palayo. Paglingon niya, tahimik na tumulo ang mga luha sa mukha niya. Sa isang kwarto sa Mulan Estate, nakaupo si Vivian sa isang armchair, tahimik na nanatili roon hanggang sa sumilip ang unang liwanag ng bukang liwayway sa bintana. Tumama ito sa buhok niyang may mga puting hibla na. Sa tindi ng dalamhati at galit, pumuti ang buhok ni Vivian sa loob lamang ng isang gabi. Biglang tumunog ang cellphone niya, winawasak ang katahimikan. Nanginginig ang mga pilik mata niya. Matagal bago niya ito sinagot. Boses ni Claire Gue ang narinig niya. Vivian. Mabigat sa lungkot ang boses nito. Ano ang nangyari? Hindi ba dapat masaya ang pagkikita ninyo? Bakit parang labis kang nalulungkot? Mahinang napabuntong hininga si Vivian. May amnesia si Ethan. Napasinghap si Claire. Ano? Sigurado ka? Noong Miyerkules ng gabi, sa gitna ng entablado ng charity gala, tumutugtog ako ng plautang kawayan. Paglaho ng huling nota, umalinggaw ang napakalakas na palakpakan mula sa crowd. Paglabas ko sa backstage, biglang may isang elegante at mahinhing figura na lumitaw sa harap ko. Si Cindy Zhu, may hawak na malaking palumpon ng mga bulaklak. Ethan, congratulations sa performance mo. Salamat. Umiti ako at tinanggap ang mga bulaklak. Pero sa sandaling iyon, isang malamig at hindi nasisiyahang tingin ang tumusok sa akin. Paglingon ko, si Vivian iyon. Nakakakulong at mapanganib ang aura na bumabalot sa kanya. Diretso siyang lumapit sa akin at tatlong salita lang ang sinabi. Mr. Jiang. Miss P. Mabilis akong tumango sa kanya. Sinuyod ng tingin niya ang buong katawan ko na parang laser bago tumigil sa mukha ni Cindy. Sino siya sa iyo? Medyo nalito ako pero nagpaliwanag pa rin ako. Kaibigan ko siya. Pagkarinig niya noon, bahagya siyang natawa habang kumukulot ang labi niya sa ngiting hindi malaman kung ngiti o panunuya. Kaibigan. Bumaba ang tingin niya sa palumpon na ibinigay sa akin ni Cindy. O nobya, sabi niya nang hindi nasisiyahan. Ipinaliwanag ko agad kaibigan lang. Walang pakialam na tumawa si Vivian, saka ibinaling ang tingin kay Cindy. Ah, kaibigan lang. Ang ganda ng mga bulaklak na ito, pwede ko bang tingnan? Tumango ako at iniabot ang mga bulaklak. Pagkabitiw ko sa mga ito, binitiwan din niya. Malakas na bumagsak sa sahig ang makukulay na bulaklak, kasabay ng isang mapurol na kalabog. Ay, pasensya na, hindi ko sinasadya. Habang humihingi siya ng paumanhin, kunwari namang aksidenteng natapakan ng paa niya ang mga talulot. Tuluyang natigilan ako. 1,000 tanong ang nag-uunahan sa isip ko. Pagkatapos tapakan, yumuko siya at pinulot ang mga bulaklak, saka itinapon diretso sa basurahan sa tabi,
maayos at sinadya ang bawat kilos, walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Muli niya akong tiningnan, suot pa rin ang parehong taimtim na ekspresyon ng paghingi ng tawad. Talagang pasensya na, Mr. Jiang, pero hindi ko talaga sinasadya. Dagdag niya, bibilhan kita ulit ng bagong baukwet pagkatapos. Hindi ako makapagsalita, paano naging hindi sinasadya iyon? Kahit ano pang sabihin niya, bawat kilos niya ay malinaw na sadyang ginawa iyon. Sa buong buhay ko, wala pa akong nakitang taong kayang manginis ng ganoon kakapal ang mukha. Mr. Jiang, bakit tahimik ka? Walang muwang niyang tanong. Sinisisi mo ba ako? Sa sobrang inis ko, muntik na akong matawa. Ang tanging nasabi ko lang ay isang pilit na hindi. Humarap ako kay Cindy para humingi ng tawad, pero pagkabuka ko pa lang ng bibig, bulaklak lang naman iyon, malamig na singit ni Vivian. Sigurado akong hindi naman ganoon kapeti si Miss Xu. Hindi ba? Bahagya siyang umiti, puno ng pang-udyok ang mga mata niya habang nakatingin kay Cindy. Nanigas ang ekspresyon ni Cindy, pero pinilit niyang maging kalmado. Bulaklak lang naman iyon. Walang problema. Sa susunod, mas magandang bagay ang ibibigay ko kay Ethan. Biglang naging matalim at mapanukso ang tono ni Vivian. Kung gayon, ang mga walang saysay na bagay ay para sa idolo mo, habang ang mahahalagang bagay ay itinatago mo. Namula nang matindi ang mukha ni Cindy. Nang magsasalita na sana siya para magpaliwanag, nagmamadaling lumapit si Tommy. Boss, bilisan mong magpalit. Magsisimula na ang gala. Hinila ako ni Tommy palayo. Likas akong napalingon. Mukhang susunod din sa amin si Vivian, pero bago siya umalis, binigyan niya si Cindy ng isa pang mapang-udyok na tingin. Biglang nanlamig ang mga mata ni Cindy, mahigpit na nakapikit ang mga labi niyang pula. Natapos ang gala. Nakaupo ako sa kotse, hawak pa rin ang mga daliri ko ang alaala ng plautang kawayan, pero ang tanging laman ng isip ko ay ang mga bulaklak na naduro. Hinila ko ang kurbata ko sa sobrang inis. Sa passenger seat, panay ang sulyap sa akin ni Tommy habang nasa biyahe kami. Pinisil ko ang sentido ko. Sabihin mo na kung ano ang iniisip mo. Umisi siya at yumuko palapit. Boss, talagang nabuksan ang mga mata ko ngayon. Next level umarte si Miss Pei. Kahit pagtapak sa mga talulot ng bulaklak, parang naglalakad lang siya sa runway. Ang daming tao sa backstage, pero walang ni isa ang nangahas magsalita. Tiningnan ko siya. Mukhang humahanga ka sa kanya. Malaking salita ang paghanga. Ang akin lang, boss, kakaiba talaga kung tumingin sa iyo si Miss Pei. Kakaiba. Mula nang makilala ko si Vivian, may kakaiba na akong pakiramdam na pamilyar siya sa akin. Sigurado akong walang lugar sa mga alaala ko ang babaeng ito, kaya bakit parang kilalang kilala niya ako. Nakabalik kami ni Tommy sa apartment. Malalim na ang gabi. Hinubad ko ang suit jacket ko at inihagis sa sofa. Nang maliligo na sana ako, biglang sunod-sunod na tumunog ang cellphone ni Tommy. Sinagot niya ito at kitang-kitang nawala ang kulay sa mukha niya sa loob lang ng ilang segundo. Ibinaba niya ang tawag, parang naubusan ng lakas ang buong katawan niya. Boss, may nangyari. Biglang bumagsak ang puso ko. Sabi nila, kinansela ang lahat ng imbitasyon natin para sa mga commercial performance hanggang matapos ang taon. Lahat. Natigilan ako. Lahat. Ang year-end show sa Beijing Grand Theater, ang duet sa Shanghai Philharmonic, ang Shenzhen International Music Festival, at ang New Year's show sa Macau. Binanggit lahat ni Tommy sa isang hininga. Lahat kinansela. Napatigil ang paghinga ko. 5 taon kong binuo ang mga imbitasyong ito. Paisang hakbang, mula sa maliliit na bar sa Europe, hanggang sa Royal Albert Hall, mula sa pagtawag sa akin na, "That Chinese Kid", hanggang sa pagsusulat ng mga international critic ng mga kolumn tungkol sa akin. Bawat isa sa mga show na ito ang bumubuhay sa karir ko. Ano ang dahilan? Sinikap kong panatilihing kalmado ang boses ko. May problema raw sa schedule. Nanlumo ang mukha ni Tommy. Magbabayad daw sila ng double sa breach penalty. Malamig akong natawa. Parehong araw, parehong batch, sabay-sabay kinansela. May taong kumikilo sa likod nito. Maingat akong tinitigan ni Tommy. Boss, baka si Cindy. Sa likod niya, wala siyang ganoong kapangyarihan. Kahit noong pinakamalakas siya, wala siyang sapat na impluwensya para galawin ang ganito karaming malalaking venue sa isang gabi. Kung sino man ang may kakayahang gumawa nito, umalingaw ang isip ko at muling sumulpot ang napakagandang mukha na iyon. Kinabukasan, 8:00 ng umaga, tumunog ang doorbell. Maingat na tumakbo si Tommy para sumagot. Pagbalik niya, boss, may tao sa pinto. Sino? Sabi niya Claire E. ang pangalan niya, matalik na kaibigan ni Miss P, si Claire E.
Bakit parang pamilyar at kakaiba na naman ang pangalang ito? Nakakainis. Inayos ko ang damit ko at lumabas. May isang babaeng naka-beige na trench coat na nakaupo sa sofa sa sala. Nang makita niya akong lumabas, tumayo siya at magalang na iniabot ang kamay niya. Hello, Mr. Jiang. Kinamayan ko siya, magalang pero malamig. Miss Yi, pasensya na at napaghintay kita. Ano ang maitutulong ko? Diretso siya sa punto. Nandito ako para may itanong sa iyo para kay Vivian. Talaga bang wala ka nang maalala? Natahimik ako. Tinitigan ni Claire ang mga mata ko. Ethan, 5 taon na ang nakalipas, may sinabi ka mismo sa akin. Naaalala mo ba? Umiling ako. Umiti siya, isang ngiting punong-puno ng hindi masukat na pagod. Sinabi mo sa akin noon, Claire, kung sakaling kunin siya ng nanay ni Vivian, pigilan mo siya para sa akin. Siya lang ang pakakasalan ko. Tumama sa isip ko ang mga salita na parang susi na mariing ipinapasok sa isang kandado, pero hindi bumukas ang kandado. Pinisil ko ang sentido ko habang pinagpapawisan ako ng malamig. Pasensya na, talagang hindi ko maalala. May inilabas si Claire na dokumento mula sa briefcase niya. Mr. Jiang, ito ang eksklusibong buyout contract sa pagitan ng P Entertainment Group at ng bawat venue na kumukuha sa iyo para sa mga commercial show. Simula ngayon, sa susunod na 3 taon, P Entertainment ang may ganap na kontrol sa kanilang mga schedule. Ang susunod na 3 taon, ibig sabihin, lahat ng malalaking commercial performance na pwede kong makuha sa bansa ay tuluyang binili ni Vivian Pei. Nagtimpi akong nagtanong, ano ang gusto niya? Ano ang gusto niya, Mr. Jiang? Siya mismo ang tanungin mo. Miss J, dapat may hangganan ang ginagawa ng isang tao. Hangganan? Mahina siyang tumawa. Mr. Jiang, pinag-uusapan mo ang hangganan pagdating kay Vivian. Ordinaryong working relationship lang ang meron kami ni Miss P. Ethan, pwede mo siyang kalimutan, pero dapat mong malaman ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Kung paano siya napilitang sumakay sa eroplanong iyon. Nanikip ang dibdib ko. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Claire. Sa halip, naglabas siya ng isang nanilaw na litrato mula sa bulsa niya at inilapag sa coffee table. Tingnan mo. Lumapit ako at kinuha ang litrato. Luma na ito. Nakapilipit na ang sulok. May 2 tao sa litrato. Si Vivian, nakasuot ng wedding gown at ako naman, nakasuit. Pareho kaming may mga matang punong-puno ng lambing na hindi mapaghihiwalay. Nanginginig ng husto ang kamay kong may hawak ng litrato. Kumakabog ang sentido ko na para bang may kung anong bagay sa loob ko na pilit ko makawala. May isang batang babae sa entablado, hawak ang biolin. Pagkatapos, tumakbo siya papunta sa akin habang tumatawa at yumakap sa akin. Ethan, sabi niya, namumula ang mga mata. Papakasalan mo ba ako? Pagkatapos, nagkapira-piraso ang imahe. Natisod ako at napahawak sa coffee table para hindi matumba. Mr. Jiang. Iniabot ni Claire ang kamay niya para alalayan ako. Ayos lang ako. May naalala ka, hindi ba? Umiling ako. Kaunti lang. Malabo pa. Nagbago ang tingin ni Claire mula sa dati nitong pagkamuhi tungo sa isang bagay na mas komplikado. Ilang segundo siyang nag-atubili bago tuluyang nagsalita. Ethan, 5 taon na ang nakalipas, nang magkahiwalay kayo ni Vivian, hindi iyon dahil ayaw sa iyo ng nanay niya. Biglang kumabog ang puso ko. Noong taong iyon, ang kumpanya ng tatay mo, ang Jiang Pharmaceuticals, dahil sa pamilya PA, ay nasa bingit ng pagkalugi. Nanlaki ang mga mata ko. Para mailigtas ang kumpanya ng tatay mo, nakipagkasundo si Vivian sa nanay niya. Pumayag siyang mag-aral sa England, kapalit ng pagtulong na mailigtas ang Jiang Pharmaceuticals mula sa tuluyang pagbagsak. Biglang nanlamig ang dugo ko. Mahina siyang tumawa. Mr. Jiang, bawat swerte sa karir mo, bawat hindi inaasahang oportunidad, sa likod ng lahat ng iyon ay si Vivian ang tumutulong sa iyo. Natahimik ang sala, maliban sa malakas na kabog ng sarili kong puso. Mahigpit kong kinuyom ang mga daliri ko. 5 taon kong inisip na ang mga hindi maipaliwanag na imbitasyong bigla na lang dumarating ay puro swerte lang. Pero may isang taong hindi ko nakikita na naghahanda pala ng buong gintong daan para sa akin. At nang bumalik siya makalipas ang 5 taon, tiningnan ko siya sa mukha at tinanong, nagkita na ba tayo dati? Napabuntong hininga si Claire. Siguro hindi ko dapat sinabi sa iyo ang lahat ng ito. Naging paos ang boses ko, namumula ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Kung ganoon, bakit mo sinabi? Itinuro niya ang bintana. Dahil hindi siya natulog buong gabi. Karamihan sa buhok niya ay pumuti. Mabilis akong napatingala.
Ethan, sa buong buhay ko, wala pa akong nakitang taong pumuti ang buhok sa isang gabi dahil lang sa isang tao. Pero ginawa iyon ni Vivian. Sa labas, tuluyan ang sumikat ang araw, pero pakiramdam ko ay lalo akong nilalamon ng walang katapusang dilim. Pagkaalis ni Claire, pumasok si Tommy na may dalang kape at nadatnan akong walang kilos na nakaupo sa sofa. Maingat niyang inilapag ang kape. Boss, hindi ako tumingin sa kanya. Boss, ayos ka lang ba? Tinitigan ko ang litrato habang sinusundan ng daliri ko ang mukha ng batang babae rito. Matagal bago ako tuluyang nagsalita ng mahina. Tommy, may ipasiyasat ako sa iyo. CJ, boss. Binaligtad ko ang litrato. Sa likod nito ay may isang linya ng eleganteng sulat kamay. Ethan, ang una kong kasal, ikaw lang. Ang petsa ay Hunyo 8, 5 taon na ang nakalipas. Mahigpit kong hinawakan ang litrato hanggang pumuti ang mga buko ng daliri ko. Ipasiyasat mo ang Hunyo 8, 5 taon na ang nakalipas. Street John's Chapel, sa kanlurang labas ng Jing City. Alamin mo kung may hindi natuloy na kasal doon. Tinitigan ako ni Tommy, litong-lito. Boss, ikaw. Itinaas ko ang ulo ko, namumula ang mga mata. Gawin mo lang. Pagkaalis ni Tommy, buong magdamag akong nakaupo sa sofa. Paulit-ulit kong binaligtad ang litrato, hindi bababa sa 100 beses ko itong tinitigan. Napakaluwag ng ngiti ng batang babae sa litrato, habang ang ako naman doon ay may mga matang kasing linaw ng tagsibol. Hindi ko alam kung paano ko nawala ang taong iyon. Hindi ko rin alam kung paano ko hinayaang mawala siya sa buhay ko. 6:00 ng umaga, biglang pumasok si Tommy sa apartment. Hindi na siya kumatok, ginamit niya ang ekstrang susi. Nagmamadali siyang pumasok, gusot ang buhok at malalim ang airbags. Boss, malakas niyang inilapag ang isang tumpok ng mga dokumento sa coffee table. Mabilis akong tumayo. May nahanap ka? Meron, boss. Maghanda ka. Kinuha ko ang papel sa ibabaw. Isa itong registration record mula sa Street John's Chapel sa kanlurang labas ng Jing City. Photocopy ito ng record mula 5 taon na ang nakalipas, Hunyo 8, 3:00 ng hapon. Ang groom at bride, Ethan Zhang at Vivian P. Sa witness section, may 2 nakapirmang pangalan. Ang isa ay si Claire G, at ang isa naman ay ang tatay kong si Richard Zhang. Biglang nanginginig ng husto ang mga daliri ko. Boss, may iba pa. Naglabas si Tommy ng isa pang papel. Ito ang record ng mga bayad noong araw na iyon. Personal na pinirmahan ng tatay mo ang bawat transaksyon. Bumagsak akong muli sa sofa. Ibig sabihin, hindi lang talaga nangyari ang kasal na iyon. Ang tatay ko mismo ang nag-ayos ng lahat. 5 buong taon, buong pamilya ko pala ay nagsinungaling sa akin. Boss. Humina ang boses ni Tommy. Tumingala ako sa kanya. May isa pa. Mahirap siyang lumunok. Kagabi, nakipag-inuman ako sa matandang gatikiper ng Street John's. May sinabi siyang may nangyari raw. Sa kalagitnaan ng kasal. Ano ang nangyari? Noong pagpapalitan ng singsing, nahulog sa hagdan ang bride at groom. Agad nawalan ng malay ang bride. At ako. Nawalan ka rin ng malay. Pero mabuti na lang, sa sandaling nangyari iyon, pinrotektahan ka ng bride gamit ang sarili niyang katawan. Gasgas lang ang inabot mo. Sandaling tumigil si Tommy. At pagkatapos noon, mas marami pang nangyari. Pumikit ako. Isang mainit na luha ang dumaloy mula sa gilid ng mata ko. Wala na akong lakas ng loob na marinig pa. Ang paulit-ulit lang na umaalingaw sa isip ko ay ang boses niya. Ethan, nakalimutan mo talaga ako. Nakatayo ako sa tapat ng headquarters ng P Entertainment, mahigpit na hawak ang bagong timplang Amerikano. Ito ang natuklasan ni Tommy para sa akin. Araw-araw, 3:00 ng hapon, bumababa si Vivian para bumili ng Amerikano sa cafe sa kabilang kalsada. Walang asukal, walang cream. Iyong kapait na mapapangiwi ka sa unang higop. Sinabi ni Claire na natutunan niya ang bisyong ito sa England. 5 taon na niyang ginagawa ito ng walang pagbabago. 5 taon niyang nakaugalian iyon, pero hindi ko man lang maalala kung ano ang gusto niyang inumin. Eksaktong 3:00, umikot ang revolving door at lumabas siya. Nakatingin sa cellphone niya. Diretso siyang dumaan sa tabi ko, ni hindi man lang ako nilingon. Hanggang sa tinawag ko siya, Vivian. Huminto siya at lumingon, may problema? 2 salita, matalim at diretso, tumama sa hangin na parang talim. Nabara sa lalamunan ko ang mga salitang inihanda ko. Ako, gusto kitang makausap. Sumulyap siya sa relo niya. Tungkol saan? May 15 minuto ako. Sandali akong natigilan, saka iniabot ang kape. Narinig kong gusto mo ang Amerikano.
Napadaan lang ako kaya binilhan na rin kita. Sinulyapan niya ito pero hindi niya kinuha. Ethan, hindi mo kailangang gawin ito. Wala naman akong ibang ibig sabihin, gusto ko lang humingi ng tawad. Pinutol niya ako, pantay ang tono na para bang nagbabasa lang ng ulat. Humingi ka na ng tawad, sinabi sa akin ni Claire. Sinabi mong sorry at tinanggap ko, sapat na ba iyon? Nakatayo lang ako roon, hawak pa rin ang kape. Bigla kong napagtanto kung gaano ako katawa-tawa sa paningin niya. Tama, humingi na ako ng tawad. Pero pagkatapos noon, ano na? Nagsalita ako, mabigat ang boses. Noong panahong iyon, talagang wala akong maalala tungkol sa iyo, tungkol sa kasal, tungkol sa kahit ano. Hindi ko sinasadya, ako, alam ko. Sinabi na sa akin ni Claire ang lahat. Amnesia, selective memory loss, trauma. May paliwanag ang medisina para roon. May lohikal na dahilan ang lahat. Kaya ano? Gusto mo bang umasta ako na parang hindi nangyari ang nakalipas na 5 taon dahil lang sinabi mong hindi mo iyon naaalala? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung ganoon, ano ang ibig mong sabihin? Tinitigan ko ang mga mata niya, pero wala akong masabi ni isang salita. Tahimik ko lang siyang tinitigan. Malalim siyang huminga. Ethan, hindi kita kinamumuhian. Nakakapagod ang mapuot sa isang tao. Wala akong ganoong lakas. Hindi ko lang alam kung paano kita haharapin. Kaya hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong hanapin ako. Wala tayong anumang utang sa isa't isa. Pagkasabi niya, tumalikod siya para umalis. Pagkalampas ng 2 hakbang, huminto siya at hindi lumilingon. May isa pa, hindi ako umiinom ng Amerikano. Pinanood kong mawala sa malayo ang figura ni Vivian, saka ko itinapon ang kape sa basurahan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang malamig at malayong tingin niya. Sinabi niyang hindi niya ako kinamumuhian, pero hindi rin niya ako pinatawad. Para sa kanya, isa na akong taong hindi na kailangang harapin. Kinuha ko ang cellphone ko at hinanap ang contact ni Tommy. Gusto kong malaman ang mga schedule niya kamakailan. Pagkalipas ng 5 minuto, nagpadala si Tommy ng question mark. Boss, hindi ba sinabi mong huwag siyang abalahin? Napabuntong hininga ako ng alanganin. Ahem, nagbago na ang isip ko. Gagawin mo ba o hindi? Ginagawa ko na, ikaw ang boss, kung ano ang sabihin mo. Kinabukasan, agad na ipinadala ni Tommy sa cellphone ko ang isang report. Ito ang schedule ni Vivian para sa buong linggo. Tiningnan ko ito at huminto ang daliri ko sa screen. Huwebes, ampunan. Huwebes na yon. Hindi ko na binigyan ang sarili ko ng oras para mag-atubili at diretso akong nagmaneho papunta sa ampunan. Pagdating doon, umupo ako sa kotse at mula sa malayo ay pinanood siyang nakikipaglaro sa mga bata. Nakasquat siya habang nagtatayo ng mga bloke, kasama ang isang batang babaeng naka-pigtails. Sandaling nag-overlap ang tawa niya sa malabong imahe sa alaala ko. Naaalala ko ang tawang iyon, talagang naaalala ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako bumaba ng kotse, tahimik ko lang siyang pinanood mula sa malayo habang nakikipaglaro siya sa mga bata at nakikihati sa maliit na cake kasama nila. Malaya siyang tumatawa, ibang-iba sa babaeng nakita ko kahapon sa labas ng opisina niya. Kaya marunong pala siyang tumawa kapag kaharap ang ibang tao. Nang makaalis na ang kotse niya sa ampunan, saka ko paandarin ang makina at sumunod sa likuran niya. Hindi umuwi si Vivian, sa halip ay pumunta siya sa isang lugar sa labas ng lungsod. Sinundan ko ang kotse niya hanggang sa huminto ito sa isang lumang neighborhood. Pumasok siya sa isang tindahan ng biolin. Umupo ako sa kotse at naghintay ng 40 minuto. Paglabas niya, may dala siyang mahaba at makitid na lalagyan. Lalagyan iyon ng biolin. Maingat niya itong inilagay sa passenger seat. Nang yumuko siya para ayusin iyon, napunta ang tingin niya sa kotse ko sa kabilang kalsada. Nagtagpo ang mga mata namin sa pagitan ng kalsada. Sandali siyang natigilan, saka tumayo ng tuwid, tinitingnan ako na parabang sinusubukang alamin kung ano talaga ang gusto ko. Bumaba ako at lumapit. Anong nangyari sa biolin mo? Tiningnan niya ako. Luma na ito. May ilang maliliit na bitak sa ibabaw. Bahagyang natanggal ang panel. Inayos iyon ni Master Zhao para sa akin at pinalitan na rin niya ang mga kwerdas. Malamig ang tono niya, para bang nakikipagkwentuhan lang sa isang ordinaryong kaibigan, pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa lalagyan. Napansin ko ang maliit na detalyeng iyon. Pwede ko bang tingnan? Sandali siyang nag-atubili saka iniabot sa akin ang lalagyan. Binuksan ko ito at iniikot hanggang sa makita ko ang isang ukit sa loob. Biglang natigilan ang mga daliri ko. VP. Initial iyon ni Vivian P. Tumingala ako sa kanya.
Ibinigay ba ito sa iyo ng una mong tagapakinig? Ikaw ang nag-ukit niyan. Muli kong tiningnan ang ukit. Ako ang nag-ukit. Hindi ko maalala. Naaalala ko na. Iniabot niya ang kamay niya, kinuha ang lalagyan, inilagay sa passenger seat, isinara ang pinto, saka humarap sa akin at nagtanong, bakit mo ako sinusundan? Pinagdikit ko ang mga labi ko. Hindi ko alam. Gusto lang kitang makita. Wala siyang sinabi. Bahagyang ginulo ng hangin ang buhok niya. Itinaas niya ang kamay at isinuksok ang buhok sa likod ng tainga niya. Nakita mo na ako, kaya ano ngayon? Sandali akong natigilan. Pupunta ka ba sa ampunan bukas? Tiningnan niya ako, may hindi mabasang emosyon sa mga mata niya. Tama. Kung ganoon, pupunta rin ako bukas. Hindi siya sumagot, pero hindi rin siya tumanggi. Binuksan niya ang pinto ng kotse at sumakay. Bahagyang bumaba ang bintana at narinig ko ang boses niya mula sa loob. Ethan, hindi mo kailangang bumawi sa ganitong paraan. Hindi ko kailangan ang awa mo. Hindi ito awa. Gusto ko lang sumama. Wala na siyang sinabi. Dahan-dahang umalis ang kotse sa kalsada. Nakatayo ako roon, pinapanood ang mga ilaw sa likod ng kotse niya hanggang sa mawala sa kanto. Naramdaman kong nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Text niya iyon. 10:00 bukas. Tinitigan ko ang mga salitang iyon habang nakatayo sa kalsada at natawa. Isinilid ko ulit ang cellphone sa bulsa at paalis na sana nang muli itong mag-vibrate. Si Tommy ang tumatawag. Boss, may isang bagay na sa tingin ko dapat kong sabihin sa iyo. Nakipagkita si Cindy sa isang tao kaninang hapon. Mahinang nagsalita si Tommy. Sa isang private club sa East 3rd Ring Road. May ipinapasiyasat ako. Ang taong nakipagkita sa kanya ay apelyidong Paye, Jason Paye ang pangalan. Jason Paye, pangalang hindi ko pa narinig kailanman. Sino siya? Sandaling tumigil si Tommy. Ang panganay na anak ng nakatatandang sangay ng pamilya Paye. Sa estado ng pamilya, pinsan siya ni Vivian. Pinsan ni Vivian. Ano ang kailangan niya kay Cindy? Hindi sigurado, pero may nahukay akong lumang kwento habang sinisiyasat ko. 5 taon na ang nakalipas, noong hawak pa ng nanay ni Vivian ang kapangyarihan, pinaalis niya sa board ang tatay ni Jason. Simula noon, hindi na naging maayos ang relasyon ng dalawang sangay. Sa madaling salita, may matagal na silang alitan. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone ko, habang mabilis na tumatakbo ang isip ko, nagtutulungan si Cindy at ang pinsan ni Vivian. Malinaw ang pakay nila. Maaari mo bang alamin kung ano ang pinagkakaabalahan niya? Ginagawa ko na. Pero napaka-pribado niya, walang makikitang kakaiba sa ibabaw. Patuloy mo siyang bantayan. Sabihan mo ako agad kapag may nalaman ka. Kinabukasan, 9:30 ng umaga, dumating ako sa ampunan, may dalang mainit na lahat na may asukal at cream, pati sandwich. Kalahating oras akong maagang dumating at naghintay sa bench sa labas. 9:50, huminto ang isang puting Porsche. Naka-pink coat siya ngayon, nakatali ng mataas ang buhok niya, may suot na silver earrings. Bumaba siya at nakita ang kape at paper bag sa mga kamay ko. May sandwich ka rin ngayon? Baka magutom ka. Kinuha niya ang kape at sandwich, tiningnan ang mga ito nang hindi nagsasalita, pero bahagyang umangat ang gilid ng labi niya. Hindi niya kinain, dala lang niya ang mga ito habang tumalikod at naglakad papasok sa bakuran. Sumunod ako. Katulad kahapon ang mga aktibidad sa ampunan. Nagbabasa ng picture book kasama ang mga bata, nagtatayo ng mga bloke at nagmemeryenda. Buong oras, tutok na tutok siya. Nakasquat sa sahig habang nakikipaglaro sa mga bata. Dahan-dahan lang kumain, marami pa. Tumulong akong mamigay ng prutas sa malapit, habang panay ang sulyap ko sa kanya mula sa gilid ng paningin ko. Natapos ang oras ng merienda. Dinala ang mga bata para matulog. Umupo siya sa swing sa bakuran. Sa wakas, binuksan niya ang sandwich at kumagat. Umupo ako sa swing sa tabi niya. Kahapon, sinabi mong mag-ingat ako kay Cindy. Teka, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Nagpatuloy ako. Kung ganoon, paano naman ang pinsan mo? Natigil ang kamay niya habang kakagat sana. Lumipas ang ilang segundo bago niya ito dahan-dahang nilunok. Hindi niya ako tiningnan. Hindi pangkaraniwang kalmado ang boses niya. Ipinapasiyasat mo siya. Hindi ako mismo ang nagpasiyasat sa kanya. May nakakita sa kanya na nakikipagkita kay Cindy. Matagal siyang natahimik. Dumaan ang hangin, marahang umuuga ang swing. Pagkatapos, nagsalita siya. Si Jason Paye ay anak ng tiyuhin ko. Mahina ang boses niya.
5 taon na ang nakalipas, nang pinaalis ng nanay ko ang tatay niya sa board, inisip niyang may utang sa kanya ang sangay namin ng pamilya. Nagdulot na ba siya ng problema sa iyo? Nag-aalala akong nagtanong. Hindi siya sumagot, sa halip ay tumingin siya sa mga mata ko. Hindi niya ako kayang harapin ng direkta. Pero kung makikipagtulungan siya sa iba, hindi na natin alam kung ano ang mangyayari. Biglang bumagsak ang puso ko. Alam niya. Alam niya ang lahat. Alam mo bang nakipagkita siya kay Cindy? Hindi ko alam na nagkita na sila, pero mukhang hindi na iyon nakapagtataka. Ayaw sa akin ni Cindy. May sama ng loob sa akin si Jason. 2 taong may sama ng loob sa akin ang nagsanib puwersa. Hindi naman siguro para ihanda ang birthday party ko. Muntik na akong matawa sa tuyong tono niya, pero hindi ko nagawa. Ano ang gagawin mo? Wala. Muli niyang binalot ang kalahating sandwich. Kung may balak silang kumilos laban sa akin, kailangan muna nilang patunayang kaya nila. Magaan ang tono niya nang sabihin iyon na para bang hindi niya sineseryoso ang dalawa. Pero napansin kong bahagyang humigpit ang pagkakahawak ng mga daliri niya sa paper bag. Bubuka pa lang ang bibig ko para magsalita nang biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Inilabas ko ito, may mensahe mula kay Tommy. Boss, may nahanap ako. 3 araw na ang nakalipas, nagparehistro si Jason Paye ng bagong kumpanya. Iba ang nakapangalan bilang legal representative, pero nang sinubaybayan ko ang equity structure, siya pala ang tunay na benepisyaryo. Kahapon, nagsumite ang bagong kumpanyang ito ng acquisition proposal sa Pay Culture and Tourism. Gusto niyang bilhin ang isang business unit sa ilalim ng Pay Culture and Tourism, at iyon mismo ang humahawak sa lahat ng booking para sa mga performance mo. Tinitigan ko ang screen. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko. Tumingala ako sa kanya. Nakatingin na rin siya sa sarili niyang cellphone. Kumunot ang noo niya. Malinaw na pareho kaming nakatanggap ng parehong balita. Tinapos niyang basahin ang mensahe, ibinaba ang cellphone, at tumingin sa akin. Bahagya siyang umiti. Ethan, busy ka ba ngayong hapon? Hindi. Umiling ako. Kung ganoon, sumama ka sa akin sa isang lugar. Saan? Tumayo siya at nagpanggap na nag-aalis ng alikabok na wala naman talaga. Kumulot ang labi niya sa isang ngiti. Para makita ang mahal kong pinsan, syempre. Bago pa ako makasagot, tumalikod na siya at naglakad patungo sa kotse sa may gate. Biglang napalingon sa akin si Vivian. Ano nang ginagawa mo dyan? Tara na. Mabilis akong umikot papunta sa passenger side at sumakay. Agad umandar ang kotse. Pumasok ang hangin sa bintana, ginagalaw ang ilang hibla ng buhok sa tabi ng taingan niya. Sinulyapan ko siya mula sa gilid ng mata ko. Kalmado ang ekspresyon niya, halos sobra ang pagiging kalmado. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Ano ang sasabihin ko? Na alam kong may binabalak siya sa likod ko. Bahagya siyang ngumiti. Wala akong sasabihin. Medyo nalito ako. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nagparehistro siya ng bagong kumpanya. Nagsumite siya ng acquisition proposal. Legal at maayos sa batas ang mga galaw niyang ito sa negosyo. Kung pupunta ako roon at kumprontahin siya, babaliktarin lang niya ang sitwasyon. Sasabihin niyang petty akong pinsan na hindi matanggap na nagnenegosyo ang mga kapamilya ko. Sandali siyang tumigil. Kaya hindi ako pupunta roon para pag-usapan ang acquisition. Kung ganoon, para saan tayo pupunta roon? Sinulyapan niya ako, bahagyang nakangiti. Para bigyan siya ng regalo. Regalo? Ilset. Para batiin siya sa bago niyang kumpanya. Sandali akong natigilan, saka biglang naintindihan ang balak niya. Sumandal ako sa upuan, nakangiti rin. Talagang walang awa ka, alam mo ba? Hindi siya sumagot, pero lalo pang umangat ang gilid ng labi niya. Huminto ang kotse sa ilalim ng isang bagong gusali ng opisina. Tumingala ako rito. Ang gusaling ito ay mismong nasa tapat ng headquarters ng Pay Culture and Tourism, diretsong nakaharap sa bintana ng opisina ng chairwoman ng Pay Culture and Tourism. Hayagang pang-udyok ang pagpili niya ng lokasyong ito. Bumaba siya ng kotse. Kumuha siya ng eleganteng gift bag mula sa trunk. Diretso siyang pumasok sa lobby. Natigilan ang receptionist nang makita siya. Miss P, ano po ang maitutulong namin? Ngumiti si Vivian, magiliw at magalang. Pupunta ako sa pinsan ko. Narinig kong nagbukas ang bago niyang kumpanya, kaya naparito ako para batiin siya. Nag-atubili ang receptionist, saka tumawag sa itaas. Pagkababa niya ng tawag, bahagyang naging komplikado ang ekspresyon niya. Sabi ni Mr. Pay, pwede kayong umakyat, 16 na palapag. Salamat.
Ngumiti si Vivian bilang pasasalamat, dala ang gift bag habang naglakad patungo sa elevator. Sumunod ako sa kanya. Pagkasara ng mga pinto ng elevator, agad na nawala ang banayad ng ngiti sa labi niya. Ang galing ng pag-arte mo kanina. Anong pag-arte? Parang perpektong maliit na pinsan. Wala siyang sinabi, pero sa refleksyon ng pinto ng elevator, nakita ko ang saglit na lamig sa mga mata niya. Dumating ang elevator sa ika-16 na palapag. Sa dulo ng hallway ay isang marangyang opisina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Diretso niya itong itinulak at pumasok. Mukhang nasa early 30s si Jason Paye, may tusong kislap sa mga mata. Nang makita niyang pumasok si Vivian, agad siyang ngumiti at tumayo para salubungin siya. Haha, Vivian. Ano nang nagdala sa iyo rito? Dapat sinabi mo sa akin ng maaga. Nakapaghanda sana ako. Sobra ang pagiging magiliw niya. Sa unang tingin pa lang, halatang peke. Ngumiti rin si Vivian. Mas kapanipaniwala pa ang ngiti niya. Pinsan, malaking bagay ang pagbubukas ng bagong kumpanya, tapos hindi mo man lang sinabi sa akin. Sa iba ko pa nalaman, kaya espesyal akong naparito para batiin ka. Maingat at elegante niyang inilapag ang gift bag sa mesa niya. Napakabait mo naman, maliit na negosyo lang ito, hindi na kailangang gawing malaking bagay. Maliit na negosyo. Sa ayos ng lugar na ito at sa lokasyon nito, hindi ito mukhang maliit sa akin. Mukhang may malaki kang binabalak, pinsan. Ah, hindi naman. Malayo pa ito sa laki ng pay culture and tourism mo. Biglang napunta ang tingin niya sa akin na para bang ngayon lang niya napansin ang presensya ko. Sino siya? Kaibigan ko, si Ethan Jayang. Kaswala kong ipinakilala ni Vivian na para bang wala naman akong espesyal na halaga. Pagkarinig sa pangalan ko, bahagyang kumislap ang mga mata ni Jason Paye, pero agad ding bumalik sa dati. Mr. Jayang. Iniabot niya ang kamay niya sa akin. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, ang international musician. Pasensya na at hindi kita agad nakilala. Kinamayan ko siya. Nambobola ka lang, Mr. Paye. Ilang sandali niya pa akong tinitigan, puno ng pagsisiyasat at pagkalkula ang tingin niya. Binawi niya ang kamay niya at bumalik ang tingin kay Vivian. Vivian, parang hindi ka gaanong maayos nitong mga nakaraan. Nagkunwari siyang nag-aalala. Napupuyat ka na naman? Alagaan mo ang kalusugan mo, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Pagkatapos, na para bang bigla niyang naalala ang isang bagay, nga pala, narinig kong naging malapit ka raw nitong mga nakaraan sa pamilya Shu. Nanikip ang dibdib ko. Siya mismo ang nagbanggit nito. Hindi nagbago ang ngiti ni Vivian. Well, pinsan, ang bilis mong makarinig ng balita. Maliit lang ang mundo, mahirap hindi malaman ang mga nangyayari. Napansin kong mabilis na dumaan ang tingin niya sa mukha ko. May impluwensya ang pamilya Shu sa Jing City, kaya kapag nakikipag-ugnayan ka sa kanila, hindi masamang maging maingat. Parang payo lang na may mabuting hangarin ang pagkakasabi niya, pero malinaw kong narinig ang ipinapahiwatig niya kay Vivian, alam kong eksakto kung sino ang kinakaharap mo. At ipinapahiwatig din niya sa akin, alam kong may koneksyon din sa pamilya Zhu ang taong kasama mo. Hindi direktang sumagot si Vivian, tumango lang siya habang nakangiti. Tama ka, pinsan. Hindi na kita abalahin. Kumain tayo minsan. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Sumunod ako. Pagdating namin sa pinto, napalingon ako. Nakatayo na si Jason Paye sa likod ng mesa niya, tuluyan nang nawala ang ngiti sa mukha niya, malamig at matalim ang mga mata na parang talim sa taglamig. Pagkasara ng mga pinto ng elevator, malalim akong napabuntong hininga. Nararamdaman mo rin ba iyon? Hindi siya narito para makipagbakbakan sa negosyo sa iyo. Narito siya para ipaalam sa iyo na alam niya mismo ang ginagawa mo at kung sino ang kasama mo. Walang sinabi si Vivian, pero bahagyang kumuyom ang mga daliri niya. Lumabas kami ng lobby at bumalik sa kotse niya. Hindi niya agad pinaandar ang makina. Sa halip, sumandal siya sa upuan, nakatingin sa pinakamataas na bintana ng gusali ng Paye Entertainment Headquarters sa pamamagitan ng windshield. Iyon ang opisina niya. Sinadya niyang magbukas ng kumpanya mismo sa tapat ng sa akin para sa tuwing titingala ako, makikita ko ang pangalan niya. Alam mo ba kung ano ang balak niya? Sandali siyang tumigil, saka nagsabi ng bagay na nagpatindig sa mga balahibo ko. Gusto niyang ulitin sa akin ang ginawa ng nanay ko sa tatay niya, ang pagpapaalis sa kanya sa board. Pero sa pagkakataong ito, ako ang gusto niyang paalisin. Natahimik ang kotse ng ilang segundo. Sa wakas, nagtanong ako, kung ganoon, ano ang gagawin mo? Humarap siya sa akin at bahagyang umiti, saka pinaandar ang kotse. Sumandal ako sa passenger seat, palihim siyang tinitingnan.
Mas komplikado pala ang babaeng ito kaysa sa inaakala ko. Hindi niya kailangan ng taong poprotekta sa kanya. Ang kailangan niya ay isang taong mananatili sa tabi niya at hindi siya pipigilan kapag kumilos na siya. Nang gabing iyon, umuwi ako sa apartment, umupo sa sofa at paulit-ulit na binalikan sa isip ko ang nangyari sa opisina ni Jason. Paulit-ulit na umaalingaw sa tainga ko ang sinabi niyang, mukhang interesado nitong mga nakaraan si Cindy sa kaibigan mo. Hindi basta sinabi iyon ni Jason. Sinadya niya iyong sabihin para marinig ni Vivian. Ipinapaalam niya sa kanya, alam ko kung sino ang nasa paligid mo, at alam ko kung sino ang gustong kumilos laban sa iyo. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-text kay Tommy. May ipasiyasat ako sa iyo kung paano nagkakilala sina Cindy at Jason Pae, kailan sila unang nagkita, at kung may nagpakilala sa kanila. Pagkalipas ng ilang minuto, sumagot si Tommy, sige, boss. At boss, nakalimutan kong sabihin kung bakit ka wala kaninang hapon. May naghatid ng package sa apartment. Ang nakalagay na sender ay si Miss Shu. Tinitigan ko ang screen, bahagyang nanliit ang mga mata ko. Alam ni Cindy ang address ng bahay ko. Bago pa ako makasagot, may pumasok na pangalawang mensahe. Hindi ko binuksan ang package, nasa ilalim ito ng shoe cabinet sa tabi ng pinto mo. Tumayo ako at pumunta sa pinto. Tama nga, may maliit na kahon sa ilalim ng shoe cabinet. Lumuhod ako at binuksan ito. Sa loob ay isang itim na velvet box. Itinaas ko ang takip, may isang peres ng cufflinks sa loob, at may card sa ilalim nito. Nasira ang mga bulaklak noong gabing iyon. Narito ang isang peres ng cufflinks bilang kapalit. Sana makita kitang suot ang mga ito sa susunod nating pagkikita. Cindy Zhu. Matagal kong tinitigan ang card. Nagpadala siya sa akin ng cufflinks habang si Jason naman ay binabanggit siya mismo sa harap ni Vivian. Ang dalawang ito, ang isa kumikilos ng hayagan, ang isa naman mula sa likod, parang iisa ang nilalaro nilang laro. At hindi lang kami ni Vivian ang mga piyesa sa larong ito. Isinara ko ang kahon, inilapag sa coffee table, at sumagot kay Tommy. Nakuha ko ang package. Patuloy mong siya sa atin si Jason Pae, mas detalyado, mas mabuti. Ibinaba ko ang cellphone, sumandal sa sofa, at pumikit. Kinabukasan, dumating ako sa ampunan ng 40 minuto ng maaga, dala pa rin ang mainit na latte at sandwich gaya ng dati. Pero may isa pa akong ginawa ngayon. Pinakuha ko kay Tommy buong magdamag ang detalyadong dossier tungkol kay Jason Pae, ipinaprint at isinilid sa isang Manila envelope. Pagdating niya at pagparada ng kotse, napansin niya ang envelope sa kamay ko. Napataas ang kilay niya. Ano iyan? Resume ng pinsan mo. Iniabot ko sa kanya ang envelope. Pinagdamag kong siya sa atin ni Tommy kung ilang kumpanya ang nakapangalan sa kanya, saan nanggagaling ang pondo niya, at kung sino-sino ang nakasama niya sa nakalipas na 3 buwan. Nandyan lahat. Kinuha niya ang envelope pero hindi niya agad binuksan. Sa halip tumingala siya sa akin. Bakit mo siya ipinapasiyasat? Dahil hinahabol ka niya at hindi kita hahayaang harapin siya ng mag-isa. Tiningnan niya ako, hawak ang makapal na file, tahimik ng 2 o 3 segundo. Pagkatapos, isinilid niya ang envelope sa bag niya, bahagyang kumibot ang gilid ng labi niya. Salamat! Halos hindi marinig ang boses niya, pero narinig ko. Noong araw na iyon sa ampunan. Habang nakikipaglaro siya sa mga bata, parang mas relaxed siya kaysa dati. Umupo ako sa bench sa malapit at binuksan ang sarili kong sandwich para kumain. Marahang langit-ngit ang swing habang sumasala ang sikat ng araw sa mga dahon. Amoy araw at cookies ang hangin. Pinagmamasdan ko siyang nakasquat sa sahig, matyagang tinuturuan ang isang batang babae kung paano bumuo ng puzzle, habang umiindayog ang ponytail niya sa bawat galaw. Hindi siya ang taong nasa mga alaala ko, pero unti-unti ko siyang muling nakikilala, paisa-isang bahagi. Noong hapong iyon, hindi niya binanggit si Jason, hindi rin niya tinanong kung bakit gusto ko siyang tulungan. Nakatayo lang siya sa gate ng ampunan habang paalis ako at nagsabi, babalik ka ba bukas? Tama. Kung ganoon, dalhan mo ako ng iced americano. Sandali akong natigilan. Akala ko hindi ka umiinom ng iced coffee. Ikiling niya ang ulo niya, may bahagyang kalokohan sa mga mata niya. Hindi ba sinabi mong unti-unti mong aaralin ang mga nakasanayan ko? Pagkasabi nito, tumalikod siya at sumakay sa kotse niya. Nakatayo ako sa gate, nakangiti ng ilang segundo, saka kinuha ang cellphone ko at nag-text sa kanya. Iced ang dadalhin ko bukas. Hindi siya sumagot, pero nakita kong sandaling huminto sa intersection ang puting Porsche niya bago lumiko at tuluyang mawala. Sa bintana, bahagya kong nakita ang ulo niyang nakayuko habang nakatingin sa cellphone niya. Nang araw na iyon, pagkatapos kong umuwi mula sa ampunan,
Umupo ako sa apartment at paulit-ulit na pinag-aralan ang dosyo ni Jason, 3 beses ko iyong binasa. Maingat at masusi ang trabaho ni Tommy. Bukod sa mga detalye ng pagpaparehistro ng kumpanya at mga tala ng daloy ng pera, isinama niya ang mga aktibidad ni Jason nitong nakalipas na 3 buwan, kung sino-sino ang nakasama niya, kung anong mga event ang dinaluhan niya, pati kung saang restaurant niya nilibre ang isang tao at anong gabi iyon, lahat ay nakalista ng eksakto. Napatitig ako sa isang linya sa file, biglang natigilan ang daliri ko. 3 buwan na ang nakalipas, sa isang pribadong equestrian club sa labas ng Jing City, nakipagkita si Jason P. sa ama ni Cindy na si Michael Xu ng humigit kumulang 40 minuto. Si Michael Xu ang ama ni Cindy. Muli kong binasa ang linya, saka kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Tommy. Ano ang pinag-usapan ni na Jason at Michael Xu? Maaari mo bang malaman? Natahimik si Tommy ng 2 segundo. Boss, sa ganoong antas na pagpupulong, imposibleng lumabas ang mga detalye. Pero masasabi ko ito, hindi nagtagal matapos ang pagkikitang iyon, naglipat ng pera ang isang kumpanyang nasa pangalan ni Michael Xu papunta sa bagong kumpanya ni Jason. Hindi ganoon kalaki ang halaga, sapat lang para punan ang rehistradong kapital. Kumunot ang noo ko. Kung ganoon, sinusuportahan siya ng mga Xu. Masasabi mong ganoon. Ibinaba ko ang tawag at sumandal sa sofa habang pinag-iisipan iyon. Isinama ni Jason ang mga Xu. May nakaraan kami ni Cindy. Siguradong alam iyon ni Michael Xu. Kung handa siyang pondohan si Jason, hindi lang ito tungkol sa pagsuporta sa sama ng loob ng anak niya. Natutuwa rin siyang makitang makalaban ni Jason si Vivian. Mas malaki ito kaysa sa inaakala ko. At si Vivian, nakaupo pa rin sa kabilang panig ng board, naghihintay na unang kumilos ang kalaban niya. Tumayo ako, naglakad papunta sa bintana, at tumingin sa gabi sa labas. Kaya niyang maghintay. Ako, hindi. Kinabukasan, hindi ako pumunta sa ampunan. Pumunta ako sa ibang lugar, sa St. John's Chapel, sa kanlurang bahagi ng Jing City. Unang beses kong pumasok dito ng mag-isa, ayon sa naaalala ko. Dati, bawat malabong alaala ay may ibang bagay na nagiging dahilan para lumitaw. Itinulak ko ang pinto. Walang tao sa loob maliban sa isang matandang babaeng nakaupo sa unang hanay, nakaitim at nakayuko habang nagdarasal. Dahan-dahan akong naglakad, umupo sa likod na hanay at sinubukang halukayin ang anumang alaala ko tungkol sa lugar na ito. Pero walang lumitaw. Nang paalis na sana ako, may matandang boses na nanggaling sa likuran ko. Ikaw si Ethan Jiang, hindi ba? Lumingon ako at nakita ang isang matandang lalaking nakagray na kamiseta na nakatayo sa may pintuan. Sino po kayo? Ako ang caretaker dito, si Joe. Lumapit ang matanda. Pamilyar ka sa akin tapos naalala ko. Nakita na kita dati. Naaalala mo ako. May gumalaw sa loob ko. Naaalala ko. Dito mo ginanap ang kasal mo 5 taon na ang nakalipas. Umupo si Old Joe sa tabi ko. Ano ang gusto mong malaman? Anong oras nagsimula at natapos ang kasal? 3:00 hanggang 8:00 ng gabi ang duty ko. Magkasamang dumating ang bride at groom ng hapong iyon. At pagkatapos, nagsimula ang seremonya ng 6:00. Puno ng puting lilis ang chapel. Nang lumitaw ang bride, biglang natahimik ang lahat. Iho, sa sobrang kaba mo, halos hindi mo mabigkas ang mga sasabihin mo. Sandaling tumigil ang matanda. Pagkatapos, bumagsak ang entablado. Nanlamig ang dugo ko. Walang anumang babala. Biglang bumigay ang buong main platform. Pinakamalapit sa iyo ang bride. Ang una niyang ginawa ay ihagis ang sarili niya sa ibabaw mo. Nagkaroon ka lang ng ilang galos, saka pareho kayong nawalan ng malay. Pagdating ng ambulansya, sinabi ng doktor na wala naman kayong malubhang pinsala. Pareho lang kayong nawalan ng malay dahil sa pagkabigla. At pagkatapos, pareho kayong isinakay sa ambulansya. Sinamahan kita hanggang sa pinto. Pagkatapos ako. Hindi ko na alam. Tumayo si Old Joe. Para sa mga nangyari pagkatapos, tinapik niya ang balikat ko. Kailangan mong tanungin ang mga taong nasa paligid mo. Caretaker lang ako. Mabilis akong lumabas ng chapel, inilabas ang cellphone ko habang naglalakad. Mabilis na sumagot si Tommy. Tommy, ano ang nangyari sa amin ni Vivian? Alam mo, hindi ba? Natahimik ang linya ng 5 segundo. Anong ibig mong sabihin? Noong huli ko siyang nakita. Bumigat ang paghinga ni Tommy. Sa airport, sa pilitan siyang isinakay sa eroplano, pagkatapos ay nawalan ka ng malay. Nang magising ka, nawala ang mga alaala mo. Matagal siyang natahimik. Matapos masira ang kasal, ipinadala siya ng mga pay sa England.
Akala nating lahat, hindi niya tinapos ang sasabihin niya. Sabihin mo. Dahil akala namin umalis siya para sa mas magandang buhay, at ayaw na niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa iyo. Malamig at hungkag akong tumawa. Lahat kayo, iyon ang pinaniwalaan ninyo. Kung ganoon, bakit wala ni isa sa inyo ang nagsabi sa akin? Hindi sumagot si Tommy. Bakit? Mabilis kong singhal. Dahil walang gustong makitang masaktan ka ulit. Noong gabing iyon sa ospital, wala kang malay at buong gabi mong tinatawag ang pangalan niya. Wala sa amin ang nakayang ipaalala sa iyo ang tungkol sa kanya. Nabiyak din ang boses ni Tommy. Huminga ako ng malalim. At pagkalipas ng ilang araw, isinama ka ng tatay mo pa uwi. Pagkatapos, sinabi niyang umalis na si Vivian, pumunta na sa England. Wala kang ipinakitang reaksyon. Sinabi ng doktor na nawalan ka ng malay dahil sa matinding emosyonal na pagkabigla. 5 taon ang nawala. Pumikit ako. Lahat sila nagsinungaling sa akin. Dumilat ako at tinitigan ang kalsadang nasa harapan ko. Dumiretso ako sa Giant Pharmaceuticals, diin ang paa ko sa silinyador, at mabilis na pumasok ang kotse sa main gate. Natigilan ng babae sa reception nang makita ako. Mr. Jiang. Mr. Jiang. Hindi ako huminto. Nagsara ang mga pinto ng elevator. Umakyat ako sa pinakamataas na palapag at pumasok sa opisina ni Richard. 5 taon. Lahat sila nagsinungaling sa akin at wala akong alam. Nakaupo ang tatay ko sa likod ng mesa niya habang nagbabasa ng mga file. Nang tumingala siya at makita ako, natigil ang ballpen sa kamay niya. Ethan, anong ginagawa mo rito? Hindi ako umupo. Ikaw mismo ang nagplano ng kasal. Nasa witness line ang pangalan mo. Nasa bawat payment record ang pirma mo, kaya bakit sa buong panahong nakalimutan ko si Vivian? Kahit minsan, hindi mo siya binanggit. Ibinaba niya ang ballpen, sumandal sa upuan at matagal akong tinitigan, kaya alam mo na. Pumikit si Richard. Matapos masira ang kasal, isinakay siya sa eroplano at ang sarili niyang ina ang nagdala sa kanya. Akala ko pinili niya ang mas magandang buhay kaysa sa iyo. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Nagising kang walang maalala. Sinabi ng doktor na traumatic amnesia iyon dahil sa matinding emosyonal na pagkabigla. Akala ko awa iyon ng Diyos. Awa. Kumawala ang boses ko. Napagkamalan ninyong pagtataksil ang 5 taong sakripisyo ng isang tao. Ipinagpalit niya ang sarili niya, pumunta sa England para iligtas ang Giant Pharmaceuticals sa pagkabangkarote. Bawat pagkakataong dumating sa karir mo, bawat kamay na tumulong sa iyo, siya ang nasa likod niyon. Akala ninyong lahat iniwan ka niya, pero ang totoo, pasan-pasan niya ang buong pamilyang ito. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo si Helen sa may pintuan. Nang makita ang mukha ko, ibinaba niya ang tasa ng tsaa. Ethan, kumalma ka. Mom, nang makita mo siya, nagyelo ang ngiti niya, magalang at malamig, na para bang isang estranghero. Wala ka man lang bang konsensya? Bigla na lang umalis si Vivian, iniwan kang walang malay habang tinatawag ang pangalan niya. Kinamuhian ko siya dahil iniwan ka niya, 5 taon ko siyang kinamuhian. Hindi niya ako iniwan. Sa pilitan siyang kinuha ng sarili niyang ina. Sa airport, lumingon siya at sumigaw na hintayin ko siya. Pagkatapos, sa pilitan siyang isinakay sa eroplano. Nakita ko mismo ang lahat ng iyon. At pagkatapos, nagising akong walang maalala. Nayanig ang mga mata ni Helen. Ang tinawag ninyong pagtataksil ay sakripisyo niya. Pinasan niya ang pamilyang ito mula sa England sa loob ng 5 taon. 5 taon ninyo siyang kinamuhian. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong kamuhian siya dahil hindi ko man lang maalala ang pangalan niya. Mahigpit na hinawakan ni Richard ang gilid ng mesa, pumuti ang mga buko ng kanyang mga daliri. Mas mabigat pa sa lahat ang katahimikan. Nakatayo si Tommy sa labas ng pinto, hindi naglalakas loob na pumasok, namumula ang gilid ng mga mata niya. Lumingon ako sa kanya. Huminga ng malalim si Tommy. Matapos ang nangyaring sakuna sa kasal, pareho kayong isinakay ni Vivian sa ambulansya. Kahit wala siyang malay, ayaw niyang bitawan ang kamay mo hanggang sa makarating kayo sa ospital. Ilang galos lang ang natamo mo at mabilis kang nagising, mas malala ang mga sugat niya kaysa sa iyo. Nang gabing iyon, nanatili ka sa tabi ng kama niya, nang magising siya, matagal kayong nagyakapan. Pagkatapos, dumating ang nanay niya kasama ang mga tauhan nito at agad siyang kinuha mula sa ospital. Sinundan mo sila hanggang sa airport, alam mo na ang iba. Akala nating lahat sumuko na siya sa iyo, hindi namin kinayang ipaalala sa iyo ang tungkol sa kanya. Gusto lang naming protektahan ka. Protektahan ako, naputol ang boses ko.
Ang taong pinoprotektahan ninyo ay walang maalala. At doon sa malayo, 5 taon niyang pinasan ang bigat para sa isang taong hindi man lang siya maalala. Ethan, tumalikod ako at naglakad papunta sa pinto. Sinubukan akong pigilan ni Helen sa braso, pero diretso akong naglakad palampas sa kanya. Umalis ang kotse sa gate. Tinawagan ko si Tommy. Alamin mo kung nasaan siya ngayon. Boss, nasa ampunan si Miss P. Inikot ko ang manibela patungo sa ampunan. Nag-vibrate ang cellphone ko, may mensahe mula kay Tommy. Sinulyapan ko ito at pinatay ang screen. Sa ngayon, iisa lang ang lugar na kailangan kong puntahan. Natagpuan ko siya sa ampunan, nakasquat sa damuhan habang tinatirintas ang buhok ng isang batang babae. Nang lumingon siya at makita ako, sandaling naputol ang ngiti niya, saka bumalik sa pamilyar niyang maingat na ekspresyon. Bakit ka nandito? Pumunta ako sa tatay ko. Wala siyang sinabi, pero bahagyang nanikip ang mga mata niya. 5 taon na ang nakalipas, inakala ng tatay ko na pinili mong iwan ako, kaya itinago niya iyon sa akin ng 5 taon. Kinamuhian ka ng nanay ko ng 5 taon. Nanginginig ang mga pilik mata ni Vivian. Alam mo na rin sa wakas. Namumula ang mga mata niya, para bang pinipigilan niya ang isang bagay. Sa England, araw-araw kong pinapanood ang mga performance mo. Tinugtog mo ang Faded Dreams sa Vienna Musikverein. Iyon ang piyesang pinili ko. 5 taon na ang lumipas. Nawala sa iyo ang pinakamagagandang 5 taon ng buhay ko. Mahigpit ko siyang niyakap. Pagkalipas ng mahabang sandali, tumingala siya. 5 taon na ang nakalipas, sinabi mong wala kang ibang pakakasalan kundi ako. 5 taon ko iyong pinanghawakan. Nakalimutan mo rin ba iyon? Biglang bumalik sa akin ang isang piraso ng alaala. Sa chapel, nagkakabuhol ang mga salita ko, dahil sa kaba, lumabas siya suot ang puting gown niya at biglang natahimik ang buong silid. Naaalala kong sinabi ko, ikaw ang mahal ng buhay ko. Wala akong ibang pakakasalan kundi ikaw. Mumiti siya, kumurba ang mga mata niya kasabay nito, sa kanya ako hinalikan ng magaan at sandali. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya at hinalikan ko rin siya. Vivian, wag mo na akong iiwan ulit. Magsama tayo habang buhay, okay? Ibinaba niya ang mukha sa balikat ko, mahina at malabo ang boses. 5 taon kong hinintay na sabihin mo iyan. Nag-vibrate ang cellphone ko, may mensahe mula kay Tommy. Boss, opisyal nang sumailalim sa pagsusuri ang letter of intent ni Jason. Nagdagdag ng pondo si Michael Isu, 3 beses sa dating halaga. Tumawag ang P Entertainment ng emergency board meeting. Iniangat niya ang ulo mula sa balikat ko at nakita ang screen ng cellphone ko. Nangangamba na si Jason. Ang pagtaas ng puhunan ng 3 beses ay nangangahulugang nakahanap siya ng mas malaking financier. O gusto niyang guluhin ang sitwasyon bago ang formal na pagsusuri. Binitiwan niya ang damit ko at tumingala sa akin. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Iyong file na ibinigay ko sa iyo tungkol kay Jason, may kopya rin ako. Maingat kong pinag-aaralan iyon nitong mga nakaraang araw. Kumurap siya, nagulat, sa kangumiti. Kailan ka pa naging ganito ka-agresibo? Simula noong sinabi mong 10:00 bukas. Muli siyang humiti, hindi para subukin ako sa pagkakataong ito, kundi puno ng katiyakan, na para bang sa wakas ay nakumpirma niya ang isang bagay. Sa board meeting sa susunod na linggo, may plano ako. Pero ngayon, inabot niya ang mga daliri ko at mahigpit na hinawakan, gaya ng paghawak niya sa kamay ko sa ospital 5 taon na ang nakalipas. Sa ngayon, gusto ko lang makasama ka. Nanatiling magkadikit ang mga daliri namin at hindi siya bumitaw, ganoon din ako. Nang gabing iyon, hinila niya ako para umupo sa bench sa labas ng ampunan. Gusto ni Jason guluhin ang sitwasyon sa emergency board meeting, kaya hahayaan kong malunod siya rito. Ang pagbili sa subsidiary ay unang hakbang lang niya. Ang talagang gusto niya ay kontrolin ang pay tourism. Paano mo nasisiguro? Dahil itinayo niya ang opisina niya mismo sa tapat ng sa akin. Ang isang taong ang gusto lang ay bumili ng subsidiary, ay hindi magbabayad ng ganoon kamahal na upa para sa isang opisina. Naghahayag siya ng gyera, hindi nakikipagnegosyo. Kung ganoon, paano mo planong ilantad siya? Bahagya siyang umiling. Hindi ko siya ilalantad. Hahayaan kong siya mismo ang maglantad sa sarili niya. Iyong file na ibinigay sa iyo ni Tommy. Nasa iyo pa ba? Tumango ako. Nasa akin. Mahina siyang ngumiti. Mabuti. Sa loob ng ilang araw, kakailanganin kitang tumayo sa tabi ko. Pagkalipas ng ilang araw, sa boardroom sa pinakamataas na palapag ng P Entertainment. Maaga akong dumating. Nakatayo sa tabi ko si Tommy, may hawak na isang makapal na tumpok ng mga file. Tensyonado ang mukha pero kumikislap sa saya ang mga mata.
Boss, 3 buwan kong hinintay ang araw na ito. Hindi ako sumagot. Mahigpit kong hawak ang file ni Jason. Bawat money transfer, bawat investment, bawat oras at lugar ng pagkikita. Kabisado ko na ang lahat. Isa itong talim. Ngayon, iabot ko ito sa kanya. Isa-isang pumasok ang mga board member at ang huling dumating ay si Jason. Nang makita niya ako, bahagyang dumaan ang hinala sa mga mata niya, pero agad ding nawala. Vivian, matagal na rin. Mukhang maayos ka. Maupo ka. Nagsimula ang meeting. Si Jason ang unang nagsalita. Mga kasama, ilang araw na ang nakalipas, nagsumite ako ng letter of intent para bilhin ang subsidiary na humahawak sa performance bookings ng P Entertainment. Vivian, malamang nakita mo na ang nilalaman ng proposal. Makabubuti ang acquisition na ito para sa grupo. Mas mahusay na mapapatakbo ng hiwalay ang subsidiary at mababawasan nito ang pinansyal na pasanin ng parent company. Walang sinabi si Vivian, pinapanood lang siya, bahagyang nakangiti. Jason, binasa ko ang proposal mo. May maliit na problema. Ang legal entity na nakalista mo para sa acquisition ay si William Joe, pero kapag sinubaybayan ang equity, ikaw ang tunay na benepisyaryo. Natahimik ang buong silid. Inilapag ni Vivian ang file sa mesa. Kinuha iyon ni Jason at sinulyapan, nanigas ang ngiti niya. Ito. Simpleng problema lang sa formatting ito. Hindi nito naapektuhan ang nilalaman ng deal. Hindi siya pinansin ni Vivian. Ikalawang tanong. Sino ang strategic investor? Pumatak ang pawis sa sentido ni Jason. Kumpidensyal na impormasyon sa negosyo iyon, hindi ko maaaring ibunyag. Ngumiti si Vivian. Hindi na kailangan, alam ko na. Nahanap ko na. 2 kumpanyang nasa pangalan ni Michael Isu ang magkasamang nagpopondo. Nagbago ang kulay ng mukha ni Jason at kumalat ang mga bulungan sa boardroom. Kinuha ni Vivian ang ikatlong dokumento na natiling malamig ang boses niya. Ikatlong tanong. Nakasaad sa ikatlong clause ng proposal mo na kapag nakumpleto ang acquisition, may karapatan ang buyer na magsagawa ng asset restructuring at business realignment. Ano mismo ang sakop ng restructuring na iyon? Hindi sumagot si Jason. Tuluyang natahimik ang silid. Malamig ang tingin ko habang pinapanood ang lahat ng nangyayari. Hindi subsidiary ang binibili niya. Gusto niya ng 15%, pagkatapos ay gagamitin niya ang 15% iyon para makuha ang kontrol sa buong pay-tourism division. Tumayo si Jason. Sa tingin mo, mapipigilan ako ng kaunting pagsisiyasat na ito. Nakaupo si Vivian sa pinuno ng mesa. Sa tingin mo, itong 3 dokumento lang ang hawak ko. Tumalim ang mga mata ni Jason. Iniabot ni Tommy kay Vivian ang tumpok ng mga file na hawak niya. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa pinto at binuksan iyon. 2 tao ang nakatayo sa labas, isang abogado at isang auditor. Simula noong nakaraang linggo, nagsagawa sila ng buong compliance review sa kumpanya mo. Ang resulta, may mga irregularidad sa daloy ng pondo, itinagong tunay na benepisyaryo, at mga kondisyon sa acquisition na nagpapahiwatig ng isang hostile takeover. At may isa pa. Sandali siyang tumigil at tumingin sa akin. Lumapit ako at tumayo sa tabi niya. Tuluyang nawala ang ngiti ni Jason. Noong pinaalis mo ang tatay ko sa board, sinabi kong balang araw, pagbabayarin kita. May bahid ng pagkainis na dumaan sa mukha ni Vivian. Inalis ng nanay ko ang tatay mo sa board dahil nilustay niya ang 30 milyong yuan na pondo ng kumpanya at pineke ang mga accounting record sa loob ng 3 taon. Hindi mo naman talaga pinaniniwala ang wala siyang kasalanan, di ba? Wala siyang ginawang mali. Nilabag niya ang batas at inalis siya dahil doon. Hindi man lang nagsampa ng kasong kriminal ang nanay ko. Binigyan pa rin niya ng paraan ang tatay mo para makaalis. Tinawag mo iyong kawalan ng katarungan, kinamuhian mo kami sa loob ng 5 taon, at pinagplanuhan mo ang lahat ng ito. Kaya sasabihin ko na sa iyo ngayon, walang kabuluhan ang lahat ng ginawa mo. Sumikip ang mga mata ni Jason. Paano mo nalaman iyon? Nang linisin ng nanay ko ang board, itinago niya ang kumpletong audit records. Nabasa ko ang bawat pahina. Humarap siya sa iba pang mga board member. Mga kasama, ang tunay na kumukontrol sa acquisition na ito at lahat ng problema sa proposal ay nasa harap na natin ngayon. Mangyaring bumoto kayo. Nagsalita ang pinakamatandang board member. Tinatanggihan ang acquisition proposal. Magsisimula ang compliance investigation. Walang tumutol. Nakatayo si Jason sa gitna ng boardroom na para bang nabali sa gitna ang isang talim, naroon pa rin ang dilim sa kanyang mga mata, pero nawala na ang talim nito. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay kay Vivian.
Gumalaw ang mga labi niya, pero walang lumabas na salita. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Pagdating sa pinto, huminto siya at muling tumingin kay Vivian. Sa tingin mo tapos na ito? Hindi siya tiningnan ni Vivian. Sinadya mong itayo ang opisina mo mismo sa tapat ng sa akin. Ngayon, sa tuwing tumitingala ako sa karatulang iyon, pader ng mga paglabag ang nakikita ko. Umalis si Jason, sumara ang pinto ng boardroom, at tila nagyelo ang hangin. Pinapanood si Vivian ng lahat ng 7 board member. May bagay sa mga mata nila na ngayon ko lang nakita, hindi takot, kundi respeto. Lumabas kami ni Vivian sa punong tanggapan ng Pay Entertainment at tumayo sa kabilang kalsada. Nandoon pa rin ang karatulan ng kumpanya ni Jason, tinatamaan ng sikat ng araw ang salaming harapan, at nakasulat dito sa malalaking titik ang Meridian Media, bagong-bago, na para bang kahapon lang ito inilagay. Tinitigan ko ang karatula, mahina ang boses. Kapag nagsimula na ang compliance investigation, maaaring i-liquidate niya ang kumpanya o tumakas. Wala nang pangatlong pagpipilian, bahagyang umangat ang mga labi niya. Mawawala ang karatulang iyon sa loob ng 3 araw. At pagkatapos, sa tuwing titingala ka, tumingin siya sa akin. Langit lang ang makikita mo. Wala nang iba kundi lambing sa mga mata niya ngayon. Lumabas si Vivian ng gusali at nang makita ako, umangat ang mga labi niya. Nandito ka. Iniabot ko sa kanya ang latte. Kinuha niya iyon at tumingin sa ibaba. Walang asukal. Naalala mo. Ngumiti siya, yakap ang tasa, bahagyang dumadampi ang mga daliri sa gilid nito. Sa wakas, naalala mo na. Pumasok ang tawag ni Tommy. Boss, tapos na ang compliance investigation. Kumpirmadong hostile takeover ang ginawa ni Jason. Na-freeze ang mga account ng kumpanya niya. Naibalik na ang investment ni Michael Su. Niliquidate ni Jason ang kumpanya kagabi at tumakas. Umatras din si Cindy sa lahat ng ginagawa niya at naglabas ng pahayag na pinuputol na niya ang ugnayan nila. Mahinang natawa si Vivian. Nabunot na ang mga ngipin niya, pero sinubukan pa rin niyang kumagat sa huli. Tinitigan ko ang ngayon ay walang laman ng gusali sa kabilang kalsada. Tama ka. Ngayon, kapag tumitingala ako, langit na lang ang nakikita ko. Lumingon siya sa akin. Malambot ang mga mata niya. Nagpatuloy ako. Pero may 2 bagay pang hindi naaayos. 5 taon siyang kinamuhian ng nanay ko. 5 taon siyang ipinadala palayo ng sarili niyang ina. Sa bahay ng mga Jayang, nakaupo si Helen sa sala habang hawak ang tsaa. Kailangan kong ayusin ang unang bagay. Ma, may kailangan akong sabihin sa iyo. Hindi man lang tumingala ang nanay ko. Nandito ka na naman para ipagtanggol siya. Hindi ko siya ipinagtatanggol. Ito ang katotohanan. 5 taon na ang nakalipas, hindi siya kusang umalis. Kalagkad siyang isinakay sa eroplano ng sarili niyang ina. Sa airport, lumingon siya at sumigaw na hintayin ko siya. Pagkatapos, isinakay siya sa eroplano. Hinabol ko siya at nawalan ako ng malay. Nang magising ako, wala na akong naaalala. Natigilan ang kamay ni Helen. Nakasuspindi sa ere ang tasa ng tsaa. Ano? Akala mong iniwan niya ako at kinamuhian mo siya sa loob ng 5 taon. Pero hindi niya ako kailanman iniwan. 5 taon siyang nanatili sa England, inalagaan ang Jayang Pharmaceuticals, inihanda ang daan para sa akin, at sinalo ang bawat pagsubok para sa akin. Buong panahong inakala mong pinili niyang umalis, pero ipinadala siya palayo. Lalong humigpit ang hawak ni Helen sa tasa. Maling tao pala ang kinamuhian ko. Agad namuo ang luha sa mga mata ng nanay ko. Ang nakita ko lang ay ang pag-alis niya. Tinatawag mo ang pangalan niya buong gabi. Akala ko ayaw ka na niya. Kinamuhian ko siya ng 5 taon. Ayokong patuloy mo siyang kamuhian. Nanginginig din ang boses ko. Bukas, iuwi ko siya para maghapunan. Pinahid ni Helen ang mga luha niya at tumango. CJ! Lumabas si Richard mula sa study, mahigpit ang mga kamao, tahimik ng mahabang sandali. 5 taon niyang itinaguyod ang Jayang Pharmaceuticals, at ni minsan hindi ko siya napasalamatan. Noon, ako mismo ang nagplano ng kasal na iyon. Nasa witness line ang pangalan ko, at matapos bumagsak ang lahat, itinago ko iyon sa iyo sa loob ng 5 taon. Sinabi ko sa sarili kong ginagawa ko iyon para protektahan ka, pero ang totoo, iniiwasan ko lang harapin ang lahat. May inilabas siyang kahon mula sa likod niya. Dapat ay naibigay ko na ito sa iyo noon pa, kasalanan ko ito. Bumukas ang kahon, nasa loob ang mga litrato mula sa kasal 5 taon na ang nakalipas, at isang videotape, nakasulat sa pabalat, June 8, Street John's Chapel, at umandar ang tape.
Sa screen, naglalakad siya suot ang puting gown habang hawak ang mga liryo, hakbang bawat hakbang patungo sa akin. Sa screen, nautal ako sa pagsasabi ng aking mga panata, kinakabahan, opo. Natawa ang buong silid, pati siya ay natawa, pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa akin at yumakap, habang nagsisigawan at pumapalakpak ang mga tao. Sa screen, ang tanging ginagawa ko ay yakapin siya at ngumiti na parang tanga. Tumulo ang mga luha ko. Bumalik ang alaala, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito mga pira-piraso, buo na ang lahat. Sa wakas, nabuksan na ang pinakailalim na lock ng mga alaala ko. Nang hapong iyon, nakatanggap si Vivian ng tawag, nag-atubili siya ng 2 segundo bago sumagot. Ma! Nakita ko ang nangyari sa board meeting. Mas mahusay ang ginawa mo kaysa sa nagawa ko. 5 taon na ang nakalipas, nang ipadala kita palayo, akala ko pinoprotektahan kita. Sa 5 taon mo sa England, bawat daang inilatag ko para sa iyo, ginawa mong sarili mong tagumpay. Ethan, dati kong iniisip na hindi siya sapat para sa iyo, pero marami akong natutunan sa 5 taon na ito. Alam kong siya ang lalaking pinili mo para sa sarili mo, at walang sinuman ang makakapigil sa iyo. Bahagyang nanginginig ang boses ni Vivian. Ma, sa wakas sinabi mo na rin. Sandaling natahimik si Eleanor sa kabilang linya. Mas malaki pa sa paghingi ng tawad ang utang ko sa iyo. Mula ngayon, ikaw na ang magpapasya para sa playgroup. Hindi na ako gagawa ng desisyon para sa iyo. Napatunayan mo ng mas mahusay mong kayang gawin ito kaysa sa akin. Ibinaba ni Vivian ang tawag at matagal na nakatayo sa tabi ng bintana. Hindi man lang niya napansin nang pumasok ako. Nang sa wakas ay lumingon siya at nakita ako, umiti siya. Sinabi ng nanay ko na karapat-dapat ako rito. Sinabi niyang hindi na siya gagawa ng mga desisyon para sa akin. Sinabi niyang mas mahusay na ako kaysa sa kanya. Lumapit ako at niyakap siya. 5 taon niyang hinintay ang isang pangungusap na iyon, mas mahalaga pa kaysa sa anumang paghingi ng tawad. Kinabukasan, isinama ko si Vivian sa bahay ng mga Jayang. Nakatayo si Helen sa pintuan, maingat siyang pinagmasdan. Vivian, kinamuhian kita ng 5 taon. Akala ko umalis ka na ayaw mo na kay Ethan. Pero sinabi niya sa akin, sa airport, lumingon ka at tinawag mo siyang hintayin ka. Lumapit si Helen at hinawakan ang mga kamay ni Vivian. Vivian, nagkamali ako. May bahagi ng sakit na dinala mo sa loob ng 5 taon na ako ang sanhi. Hindi ko alam kung gaano karami ang ginawa mo para sa kanya, patawad. Tahimik na tumulo ang mga luha ni Vivian. Vivian, may utang akong kasal sa inyong dalawa. Hindi natapos ang kasal na ipinlano ko 5 taon na ang nakalipas. Hayaan mong ako ang magplano ng panibago para sa inyo. Sa pagkakataong ito, makikita nito ang wakas nito. CJ. Sa araw ng kasal, sa St. John's Chapel, nakatayo si Old Joe sa pintuan habang pinapanood kaming pumasok. Sa wakas, bumalik na kayo. 5 taon akong naghintay dito. Araw-araw bago buksan ang mga pinto, tinitingnan ko ang inayos na entablado, iniisip na balang araw, babalik kayo. Nakatayo ako sa entablado, nanginginig pa rin ang boses ko sa kaba. 5 taon na ang nakalipas, hindi ko mailabas ang mga salita. Sa pagkakataong ito, isang pangungusap lang ang kailangan ko. Vivian, wala akong ibang pakakasalan kundi ikaw. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang may kumuha sa iyo mula sa akin. Tumawa siya, may mga luhang humahalo sa kanyang ngiti. Isang pangungusap lang din ang kailangan ko, Ethan. 5 taon kitang hinintay. Ngayon, sa wakas, tapos na ang paghihintay. Nagpalitan kami ng singsing, ang parehong mga singsing na hindi na isuot 5 taon na ang nakalipas, ngayon ay tuluyan ng naisuot. Nakaupo si Helen sa mga manonood, umaagos ang mga luha pero mas totoo ang kanyang ngiti kaysa noong 5 taon na ang nakalipas. Nakaupo naman sa kabilang panig si Eleanor, walang sinasabi, pinapanood lang ang anak niyang nakaputi. Hinawakan ko ang kamay niya. Ano ang nakikita mo kapag tumitingala ka ngayon? Tumingala siya sa harapan. Langit at ang masaya nating kinabukasan. Sa unang umaga namin bilang mag-asawa, iminulat ko ang mga mata ko. Sumisilip ang sikat ng araw sa pagitan ng kortina. Iniabot ko ang kamay ko sa kabilang panig, pero walang laman ang kama. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at agad akong bumangon. Tumakbo ako palabas ng kwarto ng nakapaa, walang tao sa sala, walang tao sa kusina. Pagkatapos, nakita ko ang balkonahe. Nakaupo siya sa isang silyang yari sa yantok, tinatamaan ng liwanag ng umaga ang kanyang buhok. May hawak na tasa ng maligamgam na tubig habang nakatanaw sa malayo. Lumapit ako at niyakap siya mula sa likuran. Tinakot mo ako. Tumawa siya nang makita kung gaano ako nagulat at sumandal sa mga bisig ko. Sanay lang akong gumising ng maaga.
Araw-araw sa England sa loob ng 5 taon, ganito ako gumigising. Bakit ang aga mo? Hinihintay kita. Hinihintay mo ang ano? Na lumabas ang mga video ng mga performance mo. Para sa paglabas ng bago mong album, para sa melody ng Faded Dream nang tugtugin mo iyon. Sandali siyang tumigil, magaan ang boses na parang ambon. Ang unang ginagawa ko tuwing umaga ay alamin kung nasaan ka. Masakit talagang marinig iyon, pero nakakapagpainit din ng puso. 5 taon, at bawat umaga ay nagigising siyang hinahanap ako, habang hindi ko man lang maalala ang pangalan niya. Yumuko ako at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Mula ngayon, hindi na paghahanap ang unang gagawin mo, dahil nandito lang ako sa tabi mo. Wala siyang sinabi, pero mahigpit niyang hinawakan ang manggas ko, sa kabahagyang humuni ng G. Sa kusina, gumawa ako ng isang mangkok ng lugaw para sa kanya. Hawak niya ang mangkok habang dahan-dahang humihigop, at bigla kong naalala ang sinabi minsan ni Claire, na sa England, matagal siyang nabuhay gamit ang nutrient drips. Habang pinapanood ko siyang kumain, sabay sumakit at lumambot ang isang bahagi ng dibdib ko. Dahan-dahan lang, walang kailangang madaliin. Tumingala siya sa akin, bahagyang nakangiti. Sa paraan ng pagtitig mo sa akin, paano ako makakapagmamadali? Sige, hindi na ako titingin. Tumalikod ako, kunwari ay tumitingin sa bintana, pero nanatiling nakatutok ang mga mata ko sa kanyang mangkok. Naubos niya ang lugaw at nasiyahang napabuntong hininga. Tumunog ang phone ko. Mensahe mula kay Tommy. Congrats, boss. Happy honeymoon. Gising ka na ba? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Kumusta ang mood ni Miss Pei? Ano ang almusal? Wala akong sinagot kahit isa. Agad na may sumunod na mensahe. Ay, at boss, may performance ka sa Shenzhen sa susunod na Miyerkules. Nabook ni Miss P ang schedule mo sa loob ng 3 taon noon. Ngayong kasal na kayo, dapat bang magbago ang arrangement? Iniabot ko kay Vivian ang phone. Nabook mo ang mga performance ko sa loob ng 3 taon, kaya ano na ang mangyayari ngayon? Sinulyapan niya ang mensahe at natawa. Binili iyon ng asawa mo. Gusto mo ba talagang mag-refund? Umiling ako, walang magawa. Kaya buong panahong ito, hawak mo ako sa tali mo. Tumingala siya sa akin, may bahagyang pagmamalaki sa mga mata niya. Noon, nagkakahalaga ng 5,200,000 yuan ang isang performance ng Faded Dream. Ngayon, nakabook na ang 3 taon ko. Sabihin mo, magandang deal ba iyon o hindi? Ha? Kung ganoon, ilang performance lahat sa loob ng 3 taon? Nagkwenta siya. Mga 40, higit o kulang. Wala pang 150,000 bawat performance sa average. Tumaas na ang rate mo mula noon, pero nakuha ko ang early bird price. Kailan mo natutunang mag-isip ng ganito? Sa England, kapag nagpapatakbo ka ng kumpanya, kailangan marunong kang magkwenta. Huminto siya sandali, lumambot ang boses. Pero maingat kong pinili ang bawat isa sa mga performance na iyon. Bawat venue, bawat setlist, bawat ayos ng mga upuan. Ako mismo ang nagsuri sa lahat ng iyon. Ikaw ang nagsuri. Teka. Sa England, bago ang bawat performance mo, kumukuha ako ng venue safety report para makumpirmang maayos ang ilaw, tunog, at lahat ng safety measures. Saka lang ako nagbibigay ng approval. Tumingin siya sa akin, muling lumambot ang boses. Hindi ako makasama sa iyo sa entablado, pero masisiguro kong kapag umaakyat ka roon, ligtas at maayos ang lahat hanggat maaari. Mahigit 40 performance sa loob ng 3 taon, at akala ko swerte lang iyon. Ang totoo, may taong nasa likod ng bawat isa, sinusuri para sa akin ang bawat kable ng ilaw, bawat tornilyo sa sound rig. Kung ganoon, bakit hindi mo ako pinuntahan noon? Inabot niya ang mukha ko. Noon, hindi pa alam ng nanay ko ang tungkol sa iyo. Isa sa mga kondisyon niya sa pagpayag na mamuhunan sa pamilya ng mga Jiang ay hindi kita pwedeng makita. Sumakit ang dibdib ko at mahigpit ko siyang niyakap. Sakto namang may isa pang mensahe mula kay Tommy. Boss, sagutin mo na lang ako, please. Tama na ang pagkalunod sa bagong kasal na kaligayahan at sabihin mo kung tuloy pa ang Shenzhen. Kinuha ni Vivian ang phone ko at direktang nagpadala ng voice message. Tuloy ang Shenzhen ayon sa plano. At simula sa susunod na buwan, lahat ng performance contract ay pipirmahan bilang package ng mag-asawa. Mananatiling pareho ang bayad kay Evan. Pero hindi na hiwalay na hahawak ng bookings ang Pay Entertainment. Direktang pipirma ang sariling studio ni Evan. Agad na sumagot si Tommy. Naiintindihan ko, Miss P. Napakahusay gaya ng dati. Iiwan ko na kayong mag-asawa. Iniabot ni Vivian ang phone, bahagyang nakangiti. Medyo kakaiba ang assistant mo.
Madaldal siya pero maaasahan. Alam ko. Kung hindi ko siya hahayaang manatili sa tabi mo. Tommy, ano nang ginagawa mo? Hindi siya direktang sumagot, sinabi lang niya, sa tingin mo ba, kayang makarating sa international stage nang mag-isa ng isang ordinaryong graduate ng conservatory mula sa isang maliit na bar? Kaya bawat swerte na dumating sa akin, siya pala ang nasa likod. Halika, pumunta tayo sa isang lugar. Saan? Sa ampunan. Sa gate ng ampunan, unang tumakbo papunta sa amin ang maliit na batang babaeng may dalawang nakapusod at niyakap ang mga binti ni Vivian. Pagkatapos, napansin niya ako at nanlaki ang mga mata niya. Vivian, sino siya? Lumuhod si Vivian at tinapik ang ulo ng bata. Asawa ko siya. Lalong nanlaki ang mga mata ng bata. Asawa? Ibig sabihin, nagpakasal na kayo? Teka, nagpakasal na kami. Tumingin ang bata kay Vivian pagkatapos sa akin, saka ikiniling ang ulo niya. Vivian, bakit puti ang buhok mo? Natigilan si Vivian sandali. May kung anong kumirot sa dibdib ko. Umiti siya habang sumasagot. Dahil masyado akong matagal na naghintay sa isang tao. Kaya pumuti ito. Taos pusong sabi ng bata. Kung ganoon, hindi mo na kailangang maghintay ngayon. Nandito na siya kasama mo. Mangingitim ulit ba ang buhok mo? Siguro. Sabi niya, tutulungan niya akong magpakulay ulit. Magiging napakaganda kapag napakulayan na. Lumuhod ako para magpantay ang mga mata namin. Siguradong magiging maganda dahil maganda na si Vivian kahit ano paman. Humagikhik ang bata at tumakbo para sabihin sa ibang mga bata. Nagpakasal si Vivian. Ang gwapo ng asawa niya. Nag-ingay ang buong bakuran. Nagtipon ang mga bata sa paligid namin, sabay-sabay na nagtatanong. Ano ang trabaho mo? Marunong ka bang tumugtog ng plauta? Pwede mo ba kaming turuang tumugtog ng plauta? Pinapanood kami ni Vivian mula sa gilid, tumatawa, kumikislap sa saya ang mga mata niya. Nang hapon, matapos matulog ang mga bata, magkatabi kaming umupo ni Vivian sa swing sa bakuran. Matagal na mula nang maging ganito katahimik. Sa 5 taon ko sa England, abala ako araw-araw. Ang kumpanya, ang board, pag-aasikaso sa mga performance mo at araw-araw na pag-alam kung may balita tungkol sa iyo. Lumingon ako sa kanya. Hindi mo na kailangang maghanap pa. Nandito lang ako sa tabi mo. Pumikit siya sandali. Teka. Nakasanayan ko na. Matatagalan bago ito magbago. Kung ganoon, dahan-dahan lang. Walang kailangang madaliin. Ay, may isang bagay pa akong hindi nasasabi sa iyo. Ano? Matagal ko nang pinupundohan ang ampunang ito, hindi gamit ang pangalan ng pay, kundi sa sarili kong pangalan, bawat buwan, pati pera at mga gamit, damit, libro. Noong nasa England ako, hindi ako makapunta ng personal, pero hindi kailanman tumigil ang pagpupondo. Ang mga batang ito ay tulad mo, mga taong pinagdesisyonan ng kanilang mga pamilya ang kanilang kapalaran. Ayokong maghintay sila ng 5 taon, gaya ng paghihintay mo, para lang makakuha ng sagot. Tinitigan ko ang gilid ng mukha niya. Kahit sa sarili niyang paghihirap, abala pa rin ang babaeng ito sa pagprotekta sa iba mula sa kanilang paghihirap. Sakto namang may mga yabag na nagmula sa gate. Tumingala ako at nakita si Cindy na nakatayo roon, ay hawak na bag ng mga laruan, may awkward na ngiti sa mukha. Nandito ako para sa charity. Tumingin siya kay Vivian, saka sa akin, pilit na ginagawang kaswal ang boses. Nabalitaan kong kailangan ang lugar na ito ng mga gamit. May dala akong ilang gamit. Tumayo si Vivian, kalmado ang ekspresyon pero unti-unting nanlamig ang mga mata niya. Cindy, naparito ka para sa kawanggawa? Tama. Tungkol naman sa Pay Entertainment, kumalas na ako at naglabas na rin ako ng pahayag. Wala na akong koneksyon kay Jason. Pasensya na sa nangyari noon kay Ethan. Hindi mo kailangang personal na pumunta rito para sa kawanggawa, Cindy. Sapat na ang magpadala ng donasyon. Ang personal mong pagpunta, para ba ipakita sa akin ang sinseridad mo o para makita ka ni Ethan? Tungkol sa cufflinks, kinalimutan ko na iyon. At tungkol sa pakikipagtulungan mo kay Jason, naayos ko na rin. Nabasa ko rin ang pahayag mo, pero Cindy, hindi pampublikong relasyon ang kawanggawa. Ang pagtayo rito na may dalang bag ng mga laruan, hindi iyon kabaitan, palabas iyon. Kinagat ni Cindy ang labi niya, lalo pang hinigpitan ang hawak sa bag. Tinitigan siya ni Vivian ng 2 segundo, saka tumalikod at muling umupo sa swing. Maaari mong iwan ang bag, pero sa susunod, hindi mo na kailangang personal na pumunta. Nakatayo si Cindy sa gate, namumutla ang mukha niya, at nang makita niyang wala akong sinasabi, ibinaba niya ang bag at tumalikod para umalis, 2 beses na mas mabilis ang lakad niya kaysa pagdating niya.
Muling tumahimik ang bakuran. Bumalik sa dati niyang kalmadong tono ang boses ni Vivian. Hindi na siya babalik. Mas matalas pa iyon kaysa sa sinabi mo sa boardroom. Ang boardroom ay labanan. Ito naman ay paglilinis ng larangan ng labanan. Matalas ka ring maglinis. Kailangang matalas. Kapag nag-iwan ka ng kalat, palaging may mag-iisip na may pagkakataon pa sila. Wala naman siyang pagkakataon simula pa lang. Hindi dahil sa mga sinabi mo, kundi dahil pinili kita. Tumingin siya sa akin, bahagyang lumambot ang mga mata niya. Teka, alam ko. Pero hindi niya napigilang ngumiti. Habang nagmamaneho pabalik sa lungsod, biglang napangiwi si Vivian. Agad akong napatingin sa kanya. Anong problema? Hinawakan niya ang tiyan niya. Medyo masama ang pakiramdam ng tiyan ko. Wala lang, nasobrahan lang ako sa tamis ngayon. Anong sobrang tamis? Bigla akong kinabahan. Hindi naman matamis ang lugaw, di ba? Tumingin siya sa akin. Hindi ang lugaw, ikaw. Masyado kang matamis para kayanin ang tiyan ko. Tuluyan akong nagulat, kumabog ang puso ko at napatawa ako. Vivian, kailan ka pa natutong lumandi ng ganito? Pumikit siya. Ipinraktis ko iyon mag-isa noong mga nakakabagot na araw ko sa England. Hindi ako sumagot, inabot ko lang siya at marahang minasahe ang tiyan niya, maingat na hindi madiinan ang bahagi malapit sa dati niyang pinsala. Dahan-dahan. Binawasan ko ang diin. Kailan tuluyang gagaling ang tiyan mo? Hindi siya direktang sumagot, sinabi lang niya, mas mabuti na ito kaysa noong nakaraang taon. Noong nakaraang taon, kahit isang kagat ng tinapay, nasusuka ako. Ang makakain ko ngayon ng isang buong mangkok ng lugaw ay malaking pag-unlad na. Kahit isang kagat ng tinapay ay nagpapasama na ng pakiramdam niya. May kumirot sa dibdib ko. Anong klaseng mga araw ang pinagdaanan mo? Mag-isa sa England, nagpapatakbo ng kumpanya at inaayos ang daan para sa akin, habang sabay na nakikipaglaban sa problema ko sa pagkain. Hindi na ako naglakas loob magtanong pa, nagpatuloy lang ako sa marahang pagmamasahe, mas banayad pa kaysa kanina. Unti-unti siyang kumalma, naging pantay ang paghinga niya. Salamat, Ethan. Hindi na kailangan trabaho iyon ng isang asawa. Muli siyang ngumiti. Ang dali namang lumabas ng linyang iyon sa bibig mo. Natutunan ko sa iyo. Gabi na nang makabalik kami sa apartment. Pumunta siya sa kwarto para magpalit habang umupo ako sa sala. May isa pang mensahe mula kay Tommy. Boss, kumpirmado na ang venue para sa Shenzhen show sa Miyerkules, walang problema sa ilaw o tunog, at iyon ang ulat sa kaligtasan ng venue na inaprubahan ni Vivian. Tiningnan ko rin, bawat detalye ay may tala ng posibleng problema. Pati ang hilig ng mga upuan ng audience, sinuri niya. Talagang gusto ka ng babaeng iyon. 2 salita lang ang isinagot ko kay Tommy, tumahimik ka. Agad siyang nag-reply, sige. Ibinaba ko ang telepono at pumunta sa pintuan ng kwarto. Bukas ang pinto, nakatalikod siya sa akin, kita ang hubog ng baywang niya, napakapayat, masakit tingnan. Saka ko napansin ang isang maliit na peklat sa ibabang bahagi ng likod niya. Hindi ko iyon natatandaang nakita. Luma na itong sugat. Hinila niya pababa ang damit niya. Noong bumagsak ang entablado sa kasal natin, pinrotektahan kita gamit ang katawan ko at nasugatan ako ng isang piraso ng kahoy. Lumapit ako at marahang itinaas ang lailayan ng damit niya. Hindi malaki ang peklat, pero hindi pantay ang hugis nito. Dumampi ang mga daliri ko rito at bahagya siyang nanginig. Ito ang naiwan sa iyo dahil sa pagprotekta sa akin. Teka, hindi na iyon maulit. Hindi na kita hahayaang masaktan dahil sa akin. Tumingin siya sa akin, bahagyang namumula ang mga mata, saka iniabot ang kamay para hawakan ang mukha ko. CJ. Kumuha siya ng lumang kwaderno mula sa aparador, nanilaw na ang pabalat at pudpud na ang mga gilid. Nag-atubili siya, pero iniabot pa rin niya ito sa akin. Baka gusto mong makita ito. Kinuha ko iyon at binuksan. Ang petsa ay Hunyo 5 taon na ang nakalipas, 1 araw matapos siyang isakay sa eroplano. Nakasulat doon na saan kaya si Ethan ngayon? Dapat nasa ospital pa rin siya. Nagkamalay na ba siya? Naaalala pa ba niya ako? Binaligtad ko ang 2 pahina. Hunyo 10. Nakauwi na siya mula sa ospital. Sabi ni Tommy, nagpapahinga siya sa bahay. Hindi niya ako nabanggit. Talagang nakalimutan na niya ako. Patuloy kong binaligtad ang mga pahina. Pare-pareho ang takbo ng bawat tala. Isang petsa, nasaan kaya si Ethan ngayon? Ano ang ginawa niya? Kumusta na siya? Pagkatapos, unti-unting nagbago ang mga tala, na puno ng mga detalye tungkol sa mga pagtatanghal ko.
Tinugtog niya ang Faded Dream sa Vienna Musikverein. 3 beses kong pinakinggan ang recording sa apartment ko sa London. Nagkaroon siya ng solo recital sa Berlin. Kasama sa programa ang Moonlight. Paborito ko ang Moonlight. Nanalo siya ng ginto sa Paris Music Festival. Narating na rin niya ang daang ipinaghanda ko para sa kanya. Binaligtad ko ang mga huling pahina. Mas bumilis at naging magulo ang sulat kamay na para bang nagmamadali siyang sumulat. Ang huling tala ay may petsa noong nakaraang buwan. Isang linya lang, sa wakas, tinugtog niya ang Faded Dream sa harap ko. Sa wakas, nakabalik na siya. Isinara ko ang kwaderno, sumikip ang lalamunan ko. 5 taon, bawat araw, bawat gabi, hinahanap niya ako. Ibinaba ko ang kwaderno at tumingin sa kanya. Araw-araw kang nagsusulat dito, tumango siya. Nakasanayan ko na, iyon lang ang kaya kong gawin. Lumapit ako at niyakap siya ng mahigpit. Hindi mo na kailangang magsulat pa. Mula ngayon, lagi na akong nandito. Alam ko, pero hindi ko itatapon ang kwaderno. 5 taon itong nagbantay para sa akin. Kailangan ko itong itago. Itago mo. Gusto kong basahin ang bawat pahina. Bahagya siyang ngumiti. Nabasa mo na ang lahat. Pero may isang pahinang hindi mo pa nakikita. Napakurap ako. May iba pa? Kumuha siya ng isang nakatiklop na papel na nakasingit sa loob ng pabala. 5 taon ko nang sinusulat ang liham na ito, isang talata bawat taon. Pero hindi ko kailanman natapos ang huling talata. Tumingin ako sa ibaba. Unang talata, Ethan, kung magiging masaya ka sa paglimot sa akin, kalimutan mo ako. Ayokong maging dahilan ng sakit mo ang pag-iral ko. Ikalawang talata, Ethan, kung maaalala mo ako, hanapin mo ako. Nasa Jing City ako, sa pay tourism, sa ampunan, kahit saan mo man ako maaaring hanapin. Ikatlong talata, Ethan. Kung galit ka sa akin, tatanggapin ko rin iyon. Mas mabuti ang galit kaysa paglimot. Kahit paano, ibig sabihin ay naaalala mo ako. Blanco ang huling talata. Gusto kong isulat doon, kung sakaling bumalik ka, huwag ka nang muling umalis. Pero hindi ko iyon nagawang isulat dahil hindi ako sigurado kung babalik ka pa. Tinitigan ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya at ako mismo ang sumulat ng isang linya sa bakanting espasyong iyon. Bumalik na ako. Hindi na ako aalis muli. Sa wakas ay pumatak ang mga luha niya, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa ginhawa, sabay-sabay na bumitaw ang 5 taon ng kawalan ng katiyakan. Ethan, ngayong naisulat mo na, huwag mo na iyong burahin. Hindi ko buburahin. Ano man ang burahin ko, kailangan kitang bayaran bilang kapalit. Hindi kayang tumbasan ng bayad ang mga luha. Masyadong mataas ang kapalit na iyon. Hinila ko siya palapit sa akin. Kung ganoon, huwag mo akong hayaang burahin iyon. Niyakap niya rin ako. Sa labas, dumidilim ang langit pero nananatiling bukas ang ilaw sa loob. Ang puting buhok niya sa ilalim ng liwanag ng lampara ay parang sinag ng buwan na nakapatong sa kanyang mga balikat. Tinitigan ko siya at naisip ko, puti man o itim ang buhok niya, pati ang peklat, ang talaarawan, ang hindi natapos na liham. Lahat ng iyon ay patunay kung paano niya ako hinintay. At ngayon, sa wakas, may karapatan na akong gawing alaala ang patunay na iyon gamit ang sarili kong mga kamay. Pagbalik namin sa sala, muling nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Tommy. Boss, nalikida na ang kumpanya ni Jason, pero may isa pa siyang overseas account na hindi pa namin natutunton. Ang huling transfer ay ipinadala sa Jing City. Hindi namin matukoy kung sino ang tumanggap. Sapat lang ang halaga para makapagparehistro ng bagong kumpanya. Tinitigan ko ang mensahe, kumunot ang noo ko. May natitira pang ala si Jason. Napansin ni Vivian ang ekspresyon ko at nagtanong, ano iyon? Baka hindi pa tuluyang tapos si Jason. Iniabot ko sa kanya ang telepono. Sinulyapan niya ang mensahe, bahagyang kumibot ang labi niya, saka sinabi, hayaan mo siyang pumunta. Sumandal siya sa balikat ko, kalmado ang boses. Ano man ang mangyari, ngayon, nandito ka mismo sa tabi ko. Pero lalo niyang hinigpitan ang hawak sa manggas ko, na parang ayaw niya akong bitawan. Pagkalipas ng 3 araw, natunto ni Claire ang overseas transfer ni Jason. Ang tumanggap ay isang kumpanyang pantakip, pero mas mabilis kumilos si Vivian. Isang araw bago pa man dumating ang pera, napalagay na niya sa freeze ang mismong account na iyon sa tulong ng mga abogado niya. Ang huling alas ni Jason ay hindi man lang nakalabas sa kaluban nito bago pa ito nakumpiska. Kumala si Cindy sa lahat ng grupong konektado sa akin. Hindi ko kailanman isinuot ang cufflinks, pero hindi ko rin itinapon. Nang makita ni Vivian ang velvet box, isa lang ang sinabi niya, itago mo na, isipin mong iyon na ang huli niyang pagpapakita ng kabutihan sa iyo.
Hindi ka man lang naiinggit na may ibinigay siya sa akin. Bahagya siyang ngumiti. Ang pag-aagawan natin sa mga bulaklak, ibang usapan iyon. Wala nang kailangang pag-awayan ngayon, asawa na kita. Pagkalipas ng isang buwan, sa wakas ay nalaman ni Tommy ang buong katotohanan. Gulat na gulat siyang napasabi, ibig sabihin, ang mga promotion ko nitong 5 taon, pati mga dagdag sa sweldo ko, lahat iyon inaprubahan ni Miss Pe. Hindi ko napigilang tumawa, hahaha. Ngayon alam mo na rin kung sino talaga ang naging boss mo sa lahat ng panahong ito. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagpa-full physical examination si Vivian. Mas mabuti na ang kondisyon niya kaysa dati. Sabi ng doktor, kailangan lang niyang ipagpatuloy ang ginagawa niya. Nang iuwi niya ang resulta, nanatiling kalmado ang ekspresyon niya. Pero napansin ko ang tahimik na buntong hininga niya sa ginhawa. Noong dumating si Eleanor sa Jing City, si Vivian mismo ang pumunta sa airport para sunduin siya. 5 taon na ang nakalipas, siya mismo ang nagsakay sa anak niya sa eroplano. 5 taon ang lumipas at siya naman ang lumipad papunta rito. At nang makita niya ang anak niya sa arrival gate, namula ang mga mata niya. Vivian, higit pa sa paghingi ng tawad ang utang ko sa iyo. Iniabot ni Eleanor ang kamay niya. Nag-atubili si Vivian ng 2 segundo, saka ito hinawakan. Nang gabing iyon, magkatabi kaming nakaupo sa balkonahe. Hawak niya ang lumang kwaderno, naroon pa rin ang linyang isinulat ko sa huling pahina, bumalik na ako. Hindi na ako aalis muli. Tumingin siya sa pahinang iyon, sandaling huminto ang mga daliri niya, saka siya tumawa. Pangit ang sulat kamay mo. Sa malayo, narinig ang tunog ng plautang kawayan, iyon pala ang speaker na nakalimutan kong patayin. Pagkalipas ng 3 buwan, nagsimulang bumalik sa itim ang puting buhok ni Vivian. Sa unang pagkakataon, si Eleanor mismo ang nag-imbita sa akin para maghapunan. Kalagitnaan ng hapunan, sinabi niya, itong si Ethan, mula ngayon, pamilya na rin siya. Napakurap si Vivian, halatang nagulat. Sumabat ako. Mrs. Pei, hindi lang kalahati, ganap na akong pamilya ngayon. Naalala ko ang araw na nag-propose ako. Noong araw na iyon, matapos kong tugtugin ang paborito niyang piyesa, ang Moonlight, pareho ang mga ilaw, pareho ang mga bulaklak tulad noong 5 taon na ang nakalipas. Pero sa pagkakataong ito, ako naman ang nag-propose. Umakyat sa entablado si Vivian para iabot sa akin ang mga bulaklak. Hindi ko iyon tinanggap, lumuhod ako sa halip. 5 taon na ang nakalipas, piprotektahan mo ako. Mula ngayon, ako naman ang poprotekta sa iyo. Vivian, pakakasalan mo ba ako? Napuno ng luha ang mga mata niya. Paulit-ulit siyang tumango, sa kayumuko at hinalikan ako.